1981. Siya ay nagpakawala ng isang nakakaantig sa puso na hiyaw, na bumagsak sa lugar. Ang parehong masakit na hiyawan ay umalangaw-ngaw sa mga patio ng mga kalapit na bahay, na sinasabayan ng maingay na iyak ng mga bata. Ang mga kababaihan at mga bata ay sumugod sa mga lansangan upang humingi ng tulong. Namatay na ang asawa ko. Dali, tumawag ka ng pulis. Misteryosong namatay din ang akin sa isang kabaong. Nako, pumanaw na ang asawa ko. Naiwan kaming balo at ulila. Paano tayo mabubuhay? Ang nayon ay bumagsak sa ganap na kaguluhan. Agad na nalaman ng pulisya ang insidente dahil sa napakalaking sukat nito. Gayunpaman, sa dami ng nasawi sa insidenteng ito na lampas sa 10,000. Maging ang mga pulis ay hindi nang ahas na makisali. Sa halip, direktang iniulat nila ang bagay sa kanilang nakatataas. Hindi nagtagal, nakarating sa tenga ni Dexter ang balita. Nang marinig ang balita, biglang lumubog ang puso ni Dexter. Isang malakas na kutob ang nagsabi sa kanya na ang malakihang pagkamatay ay walang alinlangan na nauugnay sa sinaunang demonyong hayop. Huli na akong kumilos sa pagkakataong ito. Sinaunang demonyong halimaw. Ikaw ay matatalo. Master, may air report po ako. Sa kalaliman ng gabi, isang multo ang tumalon mula sa mga anino. Lumuhad sa harap ni Dexter. Ito ay walang iba kundi ang 18 of Nightingale Squad. Ang ama ni Killer Wolf. Mataimtim na sinabi ni Dexter. Magsalita ka. Iniulat ng 18. Nakahanap kami ng mga bakas ng Netherworld malapit sa Mirstone Town. Ang mismong lugar kung saan nangyari ang malawakang pagkamatay. Ha! Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Ito ba ay nagkataon lamang? O ang malawakang kamatayan ay gawa ng Netherworld? Sa halip na isang sinaunang demonyong halimaw. Kahit sino pa ang salarin. Babayaran ko sila ng 100 beses sa kanilang ginawa. Tara na, pupunta tayo sa Mirstone Town. Kasabay nito, ang grupo ay nagsimulang masigla patungo sa Mirstone Town. Naglakbay sila ng mabilis hanggat kaya nila. Sa wakas ay nakarating sa kanilang destinasyon bago sumapit ang gabi. Ang dating mapayapa at tahimik na bayan sa hangganan ay napuno na ngayon ng nakakasakit ng damdamin ng mga iyak. Isang tanawin ng lubos na pagkawasak. Daan-daang mga kabaong ang inilatag sa pangunahing kalye, na may malaking pulutong na tumataghoy sa nakakasakit ng pusong kalungkutan. Karamihan sa mga ito ay mga kabataang babae at bata at wala ni isang lalaking nasa hustong gulang ang nakikita. Lahat ng matatandang lalaki ay nakahiga sa mga kabaong. Naglakad si Dexter patungo sa mga tao na may mabibigat na yabag. Ang lokal na pulisya ay nasa pinangyarihan upang mapanatili ang kaayusan. Nang mamataan nila si Dexter at iba pa na papalapit, agad na humakbang ang mga opisyal para pigilan sila. Tumigil ka, sino ka, bawal kang lumapit. Agad na pinalabas ni Soul Wolf ang kanyang General North Golden Badge. From this moment on, kami na ang pumalit. Ipunan mo ang iyong mga tauhan at umalis ka agad. Kumunat ang noo ng pulis. Nag-aalangan habang nakatingin sa gintong badge. Hindi niya nakilala ang gintong badge. O mas tumpak, hindi siya sapat na mataas ang ranggo upang makilala ito. Gayunpaman, ang kumpiyansa na ipinakita ni Soul Wolf ay humantong sa kanya upang hulaan na sila ay tiyak na isang mahalagang grupo. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpa siya ang pulis na suriin muna. Sabi niya, maghintay ng sandali, kailangan kong tumawag at kumonsulta sa aking superior. Nang walang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Dirdiretsong humakbang si Dexter patungo sa kabaong. Ang opisyal ng pulis ay likas na sinubukang pigilan siya. Ngunit ang isang liwanag na nakasisilaw mula sa Soul Wolf ay agad na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Biglang naramdaman ng pulis na nanganganib ang kanyang buhay. Habang tinatakot siya ng malakas na aura. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang pagtatangka na pigilan sila. Wala siyang magawa kundi panoorin si Dexter at ang grupo niya papunta sa kabaong. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, sa wakas ay bumalik sa realidad ang pulis. At napagtanto lamang na basang-basa ang kanyang likod sa malamig na pawis. Parang nakatakas lang siya sa mga panga ng kamatayan. Sino sa lupa ang taong ito? Para magkaroon ng napakalakas na aura.
Ang pulis ay bumunot ng sigarilyo gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay at sinindihan ito. Sinusubukang pakalmayan ang kanyang mga ugat. Pagkatapos, dinial niya ang numero ng hepe ng pulisya. Sir, may nangyari po. May pumasok ng walang pahintulot. Binigyan nila ako ng golden badge. May isang makintab na gintong lobo na nakaukit dito. Ano? General North. Siya ang iginagalang na General North Soul Wolf. Hindi nag-iisa si Master Soul Wolf. Kasama niya ang isang kilalang tao. Isang taong hindi ko kilala. Sir, anong ibig mong sabihin? Ang tanging karapat dapat na samahan sila ni Master Soul Wolf ay ang Great Marshal. Iminumungkahi mo bang narito ang Great Marshal? Oh my goodness, kaka-close ko lang ng Great Marshal. Hay nako, siya ang aking idolo, ang aking pananampalataya, ang layunin na aking sinisikap, at ang aking pagganyak. Tiningnan ni Dexter ang malakihang tagpo ng pagluluksa na iyon. Nakaramdam ng isang alon ng emosyon sa loob niya. Sa panahon ng kapayapaan, ang biglaang pagkamatay ng daan-daang sibilyan ay isang kabiguan sa kanyang bahagi. Kailangan niyang pasanin ang responsibilidad. Bagamat maaaring hindi iyon makita ng iba, sa loob-loob ni Dexter ay sinisisi ang sarili. Nang makita si Dexter, tumigil ang pag-iyak ng asawa ni Warren at maingat na nagtanong. Sir, naparito ka ba para humingi ng hustisya para sa amin? Tumango si Dexter. Tama iyan. Napaluhod ang asawa ni Warren sabay hampas sa harap ni Dexter. Nakikiusap. Sir, I beg you. Dapat mong alisan ng takip ang katotohanan at hanapin ang pumatay. Huwag mong hayaang mamatay si Warren ng walang dahilan. Isa-isa ring lumuhad ang iba sa harap ni Dexter. Malakas na umalangaw-ngaw ang 1/16. Boses ni Dexter. Magtiwala ka sa lahat. Ano man ang halaga. Sisiyasatin ko ng lubusan ang mga pasikot-sikot ng bagay na ito at bibigyan ka ng isang kasiyasyang paliwanag. Ngayon, bubuksan ko na ang kabaong para sa autopsy. Hinihiling ko ang kooperasyon ng lahat. Mabilis na tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa hindi malamang kadahilanan, naramdaman nila ang hustisya na nagmumula kay Dexter. Subconsciously, nagtiwala sila sa kanya ng husto at, sa gayon, ay handang makipagtulungan sa kanya ng walang kondisyon. Binuksan ni Dexter ang kabaong ni Warren. Tahimik na nakahiga si Warren sa kabaong. Ang kanyang kutis ay isang malagim na lila. Ang kanyang katawan ay naninigas. At isang mahinang negatibong enerhiya ang namamalagi sa kanyang paligid. Agad na naisip ni Dexter na namatay si Warren dahil sa tuluyang naubos ang kanyang positibong enerhiya. At saka, hindi pa matagal na patay si Warren. Kung ang kanyang positibong enerhiya ay nabawi sa oras, mayroon pa ring pag-asa para sa kanya upang mabuhay muli. Siyempre, iyon ay nasa ilalim ng pag-aakalang walang mahahalagang organo sa loob ng katawan ni Warren ang napinsala. Ibinuhos ni Dexter ang kaunting enerhiya kay Warren. Sinuri ang mga panloob na organo ng huli. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga panloob na organo ay buo at hindi nasira. Gayunpaman, may nakita siyang kakaibang aura na nagmumula sa katawan ni Warren. Medyo pamilyar kay Dexter ang aura. Noong araw, nang ang grupo ng mga sinaunang demonyong hayop ay tumakas mula sa Terechus Tower. Ang kanilang aura ay kapansin-pansing katulad ng aura sa loob ni Warren. Tinukoy ito ni Dexter bilang demonic energy. Mukhang malaki ang posibilidad na ang mga taong ito ay naubos ang kanilang positibong enerhiya ng mga hayop. Gayun din, naging aktibo ang Netherworld dito. May kinalaman kaya ito sa bagay na ito. Hindi kaya nakipagsabuatan ang Netherworld sa mga sinaunang hayop. Kung iyon talaga ang kaso, ang mga bagay ay maaaring maging medyo nakakalito. Maraming bagay ang naisip ni Dexter sa sandaling iyon. Sinuri niya ang ilan pang mga katawan. Ang kanilang paraan ng kamatayan ay halos kapareho ng kay Warren. Kinawayan ni Dexter ang kanyang kamay sa mga tao at sinabing, "Please, everyone, quiet down. May mga bagay akong dapat pag-usapan sa inyong lahat." Agad na tumahimik ang mga taong kanina pa mahinang humihikbi. Sabi ni Dexter, maliligtas pa rin ang mga taong ito. May pag-asa pa silang mabuhay. Huwag ka munang panghinaan ng loob. Ano?
Napatingin ang lahat kay Dexter na puno ng gulat ang mga mukha. Nahihirapang paniwalaan ang kanilang narinig. Paano sila maniniwala na ang mga patay ay mabubuhay muli? Sabi ni Dexter, hindi ka naniniwala sa akin. Kaya kung patunayan sa'yo. Pagkasabi noon, nag-channel si Dexter ng isang strand ng spiritual energy sa katawan ni Warren. Mula sa isang tiyak na pananaw. Ang espiritual na enerhiya ay mahalagang pinakadalisay na anyo ng positibong enerhiya. Ang mga benepisyo ng espiritual na enerhiya sa katawan ng tao ay higit pa sa positibong enerhiya. Habang dumadaloy ang espiritual na enerhiya kay Warren, unti-unting bumabawi ang kanyang mga paggana sa katawan. Nanambalik ang kulay ng kanyang mukha. At nanlambot ang kanyang naninigas na mga paa. Ilang sandali pa. Dahan-daw ang iminulat ni Warren ang kanyang mga mata at biglang umupo sa kalagitnaan. Hindi. Huwag kang pumunta. Tumigil ka dyan. Huwag. Ang mga tao ay natakot. Ang kanilang mga hiyawan ay nagsanib sa isang magulong symphony habang sila ay mabilis na umatras. Ang una nilang reaksyon, natural, ay nabuhay muli ang bangkay. Ang asawa lang ni Warren ang mahigpit na humawak sa kamay ni Warren. Dinadama ang pulso nito. Bumalik na ang tibok ng puso niya. Warren, buhay ka. Buhay ka talaga. Oh, Diyos ko. Isa siyang immortal. Nakatagpo kami ng isang immortal. Warren, mabilis na yumuko sa kagalang-galang na walang kamatayan. Ang immortal na nagligtas sa buhay mo. Habang nagsasalita siya, nagsimulang kumalma ang asawa ni Warren sa paanan ni Dexter. Hinayla si Warren kasama niya. Sa puso ng mga ordinaryong taong iyon. Ang kakayahang ibalik ang isang tao mula sa mga patay ay katulad ng pagiging immortal. Nang marinig ang sinabi ng asawa ni Warren, unti-unting kumalma ang mga taga-nayon. May maingat na humakbang at sinuri ang pulso ni Warren. At ayon, napaluhod din siya sa tuwa. Buhay talaga si Warren. Isa talaga siyang immortal. Immortal. Lumuhad ako sa harap mo. Nakikiusap ako na iligtas mo ang aking asawa. Kami, isang walang magawang balo at ulila, ay hindi mabubuhay kung wala siya. Buho. Ang iba pang mga taga-nayon ay nagsimulang lumuhad sa harap ni Dexter. Nakikiusap sa kanya na iligtas ang kanilang mga pamilya. Huminga ng malalim si Dexter at sinabing, "Everyone, please calm down and listen to me. Desidido akong iligtas ang tao. At tiyak na dadalhin ko ang salarin sa hustisya. Hanggat nagtitiwala ka sa akin at nakikipagtulungan sa akin. Tinitiyak ko sa iyo ang isang perpektong resolusyon. Agad namang tumango ang lahat. Lahat tama. Lahat tama. Talagang makikipagtulungan kami sa iyo." Tinanong ni Dexter si Warren. "Warren, sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari kagabi." Naglakad si Warren sa Memories Lane. Kagabi. Habang ako ay malalim sa isang mapayapang pagkakatulog. Bigla akong nagising sa tunog ng plauta. Ang himig ng plaute na ito ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Kinikilabutan ako nito. Pinipilit akong sundin ang pakay nito. Nung mga oras na yon, tulala ako. Halos wala akong malay. At sinundan ko lang ang tunog ng plauta. Paglabas ng aking bahay, napansin ko na ang iba pang mga taga-nayon ay tila nasa katulad kong kalagayan. Doon ko nalaman na may mali. Lalaban pa sana ako. Biglang lumakas ang tunog ng plauta. Ang kamalayan na malapit ko nang mabawi ay agad na bumalik sa pagkalito. Pagkatapos, malabo kong natatandaan na nakakita ako ng isang lalaking tumutugtog ng plauta. Nakasuot ng puti. Higit pa dyan. Hindi ko alam. Pagmulat ko ulit ng mata ko. Ngayon na. Oh, curious na tanong ni Dexter. Nabanggit mo lang ang isang tao na nakasuot ng puting damit. Binigyang diin niya ang salitang, tao, lalo na. 2/16. Tumango si Warren at sinabing, isa itong taong nakaputi. Paano ito? Well, kakaiba iyon. Malinaw na inubos ng sinaunang demonyong halimaw ang positibong enerhiya mula kay Warren at sa iba pa. Kaya paanong nagkaroon muli ng mga palatandaan ng aktibidad ng tao? Maaaring ito ay gawa ng Netherworld. Mukhang malalim ang iniisip ni Dexter bago niya sinabing, okay, I understand now. Lahat.
Makinig sa aking utos. Umuwi ka muna at iwan mo lahat ng kabaong dito. Maliban kung may mangyari na hindi inaasahan. Ang iyong mga mahal sa buhay ay mabubuhay pa bukas ng umaga. Sige, sige. Agad namang pumayag ang lahat at bumalik sa kani-kanilang tahanan. Pinitik ni Dexter ang kanyang mga daliri. Nightingale Squad, magpakita kayo. Isang anino ang lumabas mula sa malapit na kadiliman. Agad na lumuhad sa harap ni Dexter. Nightingale Squad 9. Nag-uulat kay Master. Tanong ni Dexter. Noong araw, hiniling ko sa iyo na mangalap ng impormasyon tungkol sa Netherworld. May nakolekta ka ba? Sumagot ang Nightingale Squad 9. Talagang nakalap na namin ang impormasyon. Tanong ni Dexter. May mga tao ba sa Netherworld na nagsusuot ng puting damit? Sinabi ng Nightingale Squad 9. Bueno. Ang mga tao sa Netherworld ay regular na nagpapalit ng kanilang mga damit tulad ng iba. Gayunpaman, mayroong isang tao na laging nakasuot ng puti. Kahit magpapalit ng damit, lilipat lang siya sa ibang white outfit. WHO. Naiinip na tanong ni Dexter. Sinabi ng Nightingale Squad. White Reaper. White Reaper. Binanggit ni Dexter ang pangalan. Naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Oo. Ang Nightingale Squad 9 ay naglaho sa kadiliman. Nawala sa paningin. Bulalas ni Soul Wolf. Nasa lahat talaga ang Nightingale Squad. At mas alam nila ang tungkol sa Netherworld kaysa sa atin. Humalaklak si Dexter. Nahati din sa dalawang team ang Nightingale Squad. Ang isang koponan ay tanging responsable para sa pangangalap ng katalinuhan. Habang ang isa pang koponan ay partikular na namamahala sa labanan. Ang aming kalaban sa pagkakataong ito ay maaaring medyo mahirap. Hindi dapat basta-basta ang lahat. Dexter, sino ba talaga ang kaaway natin? Curious na tanong ni Soul Wolf. Sumagot si Dexter, mga sinaunang demonyong hayop, at ang Netherworld. Darn! Galit na galit si Soul Wolf. Hindi ako makapaniwala na nagtagpo ang dalawang grupo ng B***starred na ito. Gaano kahirap, Dexter? Ano ang antas ng lakas ng White Reaper na iyong binanggit? Nagtanong si Killer Wolf. Napakabigat ng sinaunang demonyong halimaw na iyon. Kung ang lakas ng White Reaper ay kapantay nito, maaaring hindi natin ito matatalo. Paf! Natatakot ka na ngayon. Killer Wolf. Kalimutan ang tungkol sa isang sinaunang demonyong hayop na nakikipagtulungan sa White Reaper. Kahit na ito ay isang kawen ng mga sinaunang demonyong halimaw at ang buong Netherworld na nagsaanib puwersa. Hindi ako magtataka, sabi ni Soul Wolf. Nagiging makatotohanan ako, samantalang ikaw ay tanga. Tugon ng Killer Wolf. Napabuntong hininga si Dexter. Ang Netherworld ay medyo malihim at tuso. Kaya hindi ako sigurado sa kanilang aktwal na lakas. Gayunpaman, sa paghusga lamang mula sa pangalang White Reaper. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. May plano ka ba, Dexter? Tanong ni Killer Wolf. Ang pangunahing prioridad ba natin ngayon ay iligtas ang mga taong ito? Hindi namin kayang mag-aksaya ng masyadong maraming oras at makaligtaan ang pinakamagandang window para sa paggamot. Umiling si Dexter. Siyempre, may plano ako. Ngunit hindi natin mail iligtas ang mga taong ito sa ngayon. Kung hindi, mahuhulog tayo sa bitag nila. Oh, Dexter, ano ang ibig mong sabihin sa pagkahulog sa isang bitag? Tanong ni Killer Wolf. Paliwanag ni Dexter. Huwag na nating pag-usapan kung sapat ba ang aking espiritual na enerhiya para iligtas ang napakaraming tao. Kahit na oo, ang pagkawala ng sobra sa aking espiritual na enerhiya ay magdudulot ng malaking pagbaba sa antas ng aking kapangyarihan. Na ginagawang madali para sa mga kaaway na talunin ako. Kaya, kailangan muna nating alisin ang kalaban bago natin mailigtas ang mga taong ito. Ang Killer Wolf at Soul Wolf ay biglang nagkaroon ng epiphany. Dexter, saan tayo pupunta para hanapin ang mga kaaway natin? Tanong ni Soul Wolf. Huwag kang mag-alala, sagot ni Dexter. Lalapit sila para hanapin tayo. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay ng matiyagang dito. Sige, patuloy ni Dexter. Magpahinga muna tayo at magtipid sa ating lakas. Isang malaking labanan ang saysabog ngayong gabi. Lahat sila ay medyo pagod. Na may mahabang paglalakbay.
Kaya sumandal na lang sila sa kabaong at nagpahinga. Hindi nagtagal. Sumapit ang gabi. At tumahimik ang lahat. Inihanda ni Dexter at ng kanyang mga kasama ang kanilang sarili. Handang harapin ang matinding labanan na maaaring hinaharap. Tut-tut. Isang malungkot na himig ng plauta ang biglang umalangaw-ngaw sa malamig na hangin. Ang mapanglo at malungkot na mga note nito ay pumukaw ng kalungkutan sa nakikinig. Ang himig ng plauta ay na-infuse ng hypnotic enchantment. Dahilan para bahagyang inaantok si Dexter at ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, pinasigla ni Dexter at ng kanyang mga kasamahan ang enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan. Madaling masira ang hypnotic effect, at mabilis na nakabawi ng kamalayan. Ang tunog ng plauta ay unti-unting lumalayo sa kanila. Ituloy mo, utos ni Dexter, at walang pag-aalinlangan. Sumunod sila, habang papalapit sila. Napagtanto nilang ito ay isang taong nakasuot ng dayami na sombrero sa kasuotan ng magsasaka na tumutugtog ng plauta. Napakabagal ng kanyang takbo kaya naramdaman ni Soul Wolf na madali siyang maabutin sa pamamagitan lamang ng paggulong sa lupa. Sumulyap si Soul Wolf kay Dexter at tinanong siya kung hindi ba siya dapat maawa sa flutist. Mabilis na umiling ang huli. Hindi. Nais niyang pangunahan tayo upang makilala ang tunay na utak na nagmamanipula ng lahat. Isa lang siyang kulang-kulang. Magaling. Pagkatapos ng mahabang pagtugis, nakarating sila sa isang sira-sirang templo sa isang tigang na burol. Nang matapos ang kanyang misyon, inihagis ng lalaking nakasombrero ang plauta at tumakas. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Dexter na makawala ang sinumang miyembro ng Netherworld. Sa isang casual na pagpitik ng kanyang daliri, nagpakawala siya ng surge of energy. Dahilan para bumagsak ang kalaban at mawala sa lugar. May kakaiba sa templong ito. Maingat na sabi ni Soul Wolf. Habang nakatingin sa istruktura, may complex na aura sa loob nito. Halos parang negative energy o di kaya demonic energy. Ito ay pinaghalong negative at demonic energy. Ang Netherworld at ang mga sinaunang demonyong hayop ay minsang nanirahan sa templong. 3/16. Ito, sabi ni Dexter, di asterisk man ito. Nagmura si Lobo. Kasabwat talaga sila. Ang grupo ay maingat na lumapit sa templo, na naglalayong siyasatin ang sitwasyon sa loob. Lingid sa kanilang kaalaman, dahan daw ang nagmaterialize ang isang matipuno at nagbabantang figure sa langit sa likuran nila. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang sinaunang demonyong hayop, si Manticore. Ang pagkakaroon ng napakaraming positibong enerhiya. Ang buong ulo ng hayop ay naging solid. At ang lakas nito ay tumaas ng malaki. Ang napakalaking ulo nito ay bumaling kay Dexter at sa iba pa. Pilit na humihinga sa pagtatangkang maubos ang kanilang positibong enerhiya. Hindi nito inaasahan na si Dexter at ang iba pa ay agad na tumalikod at mahusay na gamitin ang kanilang enerhiya upang i-lock ang kanilang positibong enerhiya. Na humahantong na wala itong makuha. Tumawa si Manticore sa halip na magalit. Kawili-wili. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ikaw si Dexter Cruz. Seryosong sagot ni Dexter. Tama. Ikaw ba ang nanakit sa mga tao ng Eurasia? Na inuubos ang kanilang positibong enerhiya. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Manticore. Oo, ginawa ko. Sa totoo lang, napakabaho ng positive energy ng mga matandang magsasaka na ito. Hindi ko ito gusto. Nagpatuloy ang halimaw na tumawa. I must say, I much prefer the positive energy of a warrior like you. Ito ay sagana at kaaya-aya. Haha, isuko mo ang iyong lakas sa akin, anak, at ililigtas ko ang iyong buhay. Nagdilim ang mukha ni Dexter. Nililigawan mo si kamatayan. Ngumuso si Manticore. Nililigawan si kamatayan. Kung kaya mo akong patayin. Hindi mo ba ginawa sa TS Island? Ayusin natin ang score ngayon. Bata, alam kong may katangahang pinipigilan mo kaming makatakas sa Terracos Tower noon. Hindi ba? Napabulala si Dexter. Nagkakamali ka. Hindi ko sinubukang pigilan ka sa pagtakas. Gusto kitang patayin. Kung gayon mas karapat dapat kang mamatay. Sabi ni Manticore. Enough talk, tanggapin ang iyong paghatol. Dahil doon, mabangis na sumugod si Dexter patungo sa Manticore.
Walang intensyon na umatras ang halimaw at sumugod kay Dexter na may dagandong ng galit. Isang walang kapantay na labanan ang sumiklab sa isang iglap. Nagsalpukan ng mga ataking pinakawalan ng dalawa. Na agad na lumikha ng napakalaking ball ang apoy na bumalot sa lalaki at sa hayop. Ang lahat ng iba ay nakakakita lamang ng isang napakalaking bola ng apoy. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari sa loob. Makalipas ang isang minuto, sumabog ang napakalaking ball ang apoy na may dumadagandong na boom, na nagkalat ng mga fragment sa kalangitan. Bumaba sila sa tigang na burol. Agad itong sinunog. Sabay-sabay. Ang nagngangalit na apoy ay kumalat na parang mabangis na dragon sa lahat ng direksyon. Ang apoy ay umaabot hanggang sa langit. Naghiwalay din sina Dexter at Manticore. Bagamat pareho silang hindi nasaktan. Si Dexter ay halatang humihingal, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Sa ngayon, dahado siya. Ngumisi si Manticore. Well, mayroon kang ilang mga kasanayan. No wonder naglakas loob kang lumapit sa akin. Interesting. Ang iyong lakas ay kahanga-hanga din. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Sabi ni Dexter. Napangisi si Manticore. Hindi ko akalain na ang kapangyarihang pinakawalan ko ay ang buong lakas ko. Di ba? Mali. Kanina lang talaga ako nagtitimpi. Sinusubukan lang ang lakas mo. Gayon din ako. Kung tutuusin. Ito ang tahanan ng sangkatauhan. Kaya binigyan kita ng kaunting pahinga. Pero this time, hindi na ako magpipigil. Pahayag ni Dexter. Ipakita mo sa akin kung saan ka gawa. Bulalas ni Manticore na may kasamang sardonic na tawa. Muling sumabak sa matinding labanan ang dalawa. Matapos ang isang sagupaan ng makabagbag damdaming labanan. Muling naghiwalay ang dalawa. Sa pagkakataong ito, pareho silang sugatan sa pagkilos. Gayunpaman, habang si Dexter ay gumamit ng higit na lakas at nagtamo ng mas maraming pinsala. Bahagyang nakakuha ng mataas na kamay si Manticore. Manticore commented while hingal na hingal. Well done, lad. You actually managed to threaten me. Ang mga tao ay talagang hindi dapat maliitin. Na gumagawa ng isang mandirigmang tulad mo. Tila dapat nalipulin ang sangkatauhan. Kasama ka, para maiwasan ang pagbabante sa akin sa hinaharap. Tumango si Dexter. Kailangan mong tingnan kung sumasang-ayon ako dyan. Kalimutan mo na, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Tapusin natin ito ng mabilis. Mamatay. Bulalas ni Manticore. Biglang ibinuka ni Manticore ang nakanganga nitong dagwang bibig at nilalanghap ang umaatungal na apoy na nagninangas sa mga bundok at parang. Ang nagngangalit na apoy sa paligid ay hinigop lahat sa tiyan ni Manticore. Dahil sa ilusyon at transparent na pisikal na anyo ng hayop, kitang-kita ni Dexter at ng iba pa ang apoy na nagninangas sa loob ng tiyan nito. Nakakabigla. Ang maraming apoy sa loob ng makitid na tiyan nito ay nakompress hanggang sa mas mainit at masiksik kaysa sa tinunaw na lava. Mamatay. ****. Sa dagandong ng galit, nagpakawala si Manticore ng naglalagablab na impyerno patungo kay Dexter. Pumalakpak. Bumilis ang tibok ng puso ni Dexter. Ang presyon ng apoy na ipinataw sa kanya ay napakalaki. At mahina niyang naramdaman ang nagbabantang-banta ng kamatayan. Napakalakas nito, gaya ng inaasahan sa isang sinaunang demonyong halimaw. Kahit na matapos itong mabuklad sa loob ng 10,000 taon. Kahit walang pisikal na katawan, maaari pa rin itong magpakawala ng napakalakas na pag-atake. Nahirapang isipin ni Dexter kung gaano kalakas ang Manticore na iyon. Nang hindi siya binibigyan ng maraming oras para mag-isip. Sa isang kisap mata, ang lava ay abot kamay na. Kaagad, pinakawalan ni Dexter ang kanyang enerhiya, na bumubuo ng isang kalasag ng enerhiya upang labanan ang lava. Gayunpaman, ang kalasag ng enerhiya ni Dexter ay tila marupok sa harap ng lava. Pinilit ng lava na umatras at lumiit ang energy protective shield, na posibleng bumagsak anumang oras ng mabilis. Si Dexter ay dumanas din ng isang malakas na sampal. Sa sobrang sakit na hinihiling na sana ay patay na siya. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pigilan ang kanyang emosyon at panatilihin ang kanyang kalmado. Fortuna, bigyan mo ako ng pabor.
Bigyan ng pansin ang Manticore na ito. Ilalabas ko, 4/16, na ang pinakamalakas kong atake sa kanya. Kung iwasan niya ito, mamamatay tayong lahat. Halos maluha-luha si Fortuna. Tao ka rin ba? Pinutol mo lang ang katawan ko sa dalawa hindi pa nagtagal. At halos hindi ko na naiugnay ang sarili ko. Pero gusto mong harapin ko ang napakalakas na kalaban. Walang hiya ka, sabi ni Dexter. Sapat na ba ang pag-ungol mo? Kung tapos ka na, bilisan mo at gawin mo ang sinabi ko sa iyo. Kung hindi, pareho tayong mapadpad dito. Kung talagang hindi ka pa sapat sa pagmumura, huwag mag-atubiling isumpa ang lahat ng gusto mo kapag nakaligtas tayo dito. Medyo na guilty din si Dexter. Inisip na medyo sobra-sobra na nga ang ginawa niya. Sagot ni Fortuna, sige, napagkasundoan namin ito. Maghintay ka, isusumpa kita ng kamatayan mamaya. Nang matapos itong magsalita, umungal si Fortuna at direktang sumugod patungo sa lava. Takot na takot si Dexter. Hoy! 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 Fortuna, sinusubukan mo bang patayin ang iyong sarili? Iiho ka ng lava na parang kebab. Sagot ni Fortuna, the hell with it. Ang baluti ng mga banal na dragon ay ang pinakamahirap na bagay sa pagitan ng langit at lupa. Ang maliit na Manticore magma na ito ay hindi makakapinsala sa atin kahit kaunti. Ako, ang hari, ang hahampas, Dagendong. Umungol si Fortuna. Niyanig ang langit. Walang kahirap-hirap itong dumaan sa magma. Umaakyat patungo sa Manticore. Wala ka lang. How does you act wildly in front of a divine dragon? Nililigawan mo si kamatayan. Siyempre, si Fortuna ay sumisigaw lamang ng mga slogan na nagpapakita ng lakas. Sa totoo lang, wala na itong attack power na natitira, na walang anumang banta sa Manticore. Gayunpaman, nakakagulat, ang diskarte na ito ay talagang gumana. Nang maramdaman ng Manticore ang isang buhay na nilalang na tumitawid sa lava na ibinuga nito. Ang puso nito ay nagbigay ng malakas na kabog. Ano ang nangyayari? Napakatindi ng magma na ibinuga ko na kahit ang pinakamalakas na mandirigma sa Sun and Moon class ay hindi ito makatawid. Kahit na ang Nebula class ay hindi magiging ganito kabilis. At magre-resulta pa rin ito sa mga paso. Saan nanggaling ang makapangyarihang mandirigmang ito? Nang malinaw na nakita ng Manticore ang hitsura ng kabilang partido, napatulala ito sa mismong lugar. Isang banal na dragon. Iyan ay isang banal na dragon. Magandang langit. Bakit lilito ang isang banal na dragon sa isang lugar na tinalikuran ng Diyos? Bakit pa ito nakipag-alyansa sa sangkatauhan? Sa sandaling iyon, ang Manticore ay napuno ng takot. Kung tatanungin kung ano ang pinakakinatatakutan ng mga Manticore, ang una ay ang mga banal na dragon. At ang pangalawa ay ang hari ng Eurasia. Ang mga banal na dragon ay likas na kaaway ng mga Manticore. Ang hari ng Eurasia ay nagtanim ng pinakamatinding puot sa mga Manticore, na minsang napatay ang isang eternal class mula sa kanilang hanay. Nang makita si Fortuna, ang unang instinct ng Manticore ay tumakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang naramdaman ng Manticore ang isang hindi pangkaraniwang aura na nagmumula sa Fortuna. Nakapagtataka, ang pisikal na anyo nito ay patuloy na tumatagas ng espiritual na enerhiya. Paanong ang makapangyarihang banal na dragon ay napakahina na hindi man lang ito makapag-imbak ng espiritual na enerhiya sa loob ng katawan nito? Pinagmasdan ng mabuti ang Manticore. Nagulat na lamang na may nakitang malaking peklat sa gitna ng katawan ni Fortuna. Malinaw na naputol na ang katawan nito noon. At kung iisipin sa pagiging bago ng sugat, hindi pa nagtagal ay naputol na ito. Napakahina ng enerhiya nito. Bagamat sinisikap nitong mapanatili ang momentum nito, naabot na nito ang limitasyon nito. Ito ay isang banal na dragon na dumanas ng matinding suntok. Agad na pagtatapos ng Manticore. Walang ganap na kailangan para sa akin na katakutin ito. Samantala, nakikipag-usap din si Dexter kay Oceday. Oceday, pahiramin mo ako ng lakas mo. Ilalabas ko na ang Eurasia Sword. Dapat nating ilabas ang buong kapangyarihan ng Eurasia Sword sa pagkakataong ito, na naglalayo ng one-hit kill. Kung hindi,
Kung ibunyag namin ang aming trump card at ang Manticore ay naging alerto. Kami ay patay na patay. Naiintindihan. Sagot ni Osaday. Ang Eurasia Sword ay pinakawalan. Si Dexter, kasuwato ni Osaday sa loob niya, ay pinakawalan ang pinakadakilang kapangyarihan ng Eurasia Sword. Samantala, ang atensyon ng Manticore ay ganap na nakatuon kay Fortuna. Nag-iisip kung pupunitin o hindi ang kalaban. Biglang bumangon ang napakalaking pressure mula sa likuran. Matindi ang mapang ipong puwersa. Dahilan upang lumubog ang katawan ng Manticore. Nanginginig ang puso sa takot. Nakakasakal ang banta ng kamatayan. F***, saan nagmula ang matinding pressure na ito? Bukod sa Divine Dragon na ito, may iba pang makapangyarihang mandirigma dito. Mabilis na inikat ng Manticore ang ulo upang tumingin. At sa isang tingin lang, nasira agad ang Manticore. Eurasia Sword. Eurasia Sword yan. Gaya ng nabanggit kanina. May dalawang bagay na pinakakinatatakutan ng mga Manticore. Ang una ay ang kanilang mortal na kaaway. Ang mga banal na dragon. Ang pangalawa ay ang hari ng Eurasia. Oh, upang maging tiyak, Eurasia Sword. Noong panahong iyon, ang hari ng Eurasia, na armado ng Eurasia Sword, ay nag-iisang nakipagsapalaran sa teritoryo ng mga Manticore. Kinatay niya ang kalahati ng mga Manticore. At kahit na ang pinuno ng mga Manticore, isang mabigat na mandirigma sa Eternal Class, ay hindi makatiis ng isang strike mula sa hari ng Eurasia. Kaya naman, ang Eurasia Sword ay nag-iwan ng malalim na psikolohikal na peklat sa Manticores. Sa kabutihang palad, sa panahon ng sinaunang digmaan ng labanan ng mga mortal at mga Diyos, bumagsak ang hari ng Eurasia, na lubos na nagpapagaan sa psikolohikal na trauma ng mga Manticore. Paano muling lilito ang Eurasia Sword sa mundo ngayon? Sa ilalim ng presyon ng Eurasia Sword, ang Manticore ay natigilan. Kahit na nakalimutang umiwas, sa oras na bumalik ito sa katinoan. Tinamaan na ng Eurasia Sword ang ulo nito. Pinalampas nito ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas. Thud! Walang ingay na nakakabasag ng lupa. Isang bahagyang tunog. At pagkatapos ay nahati ang Manticore sa dalawa. Ang sigla nito ay nawala sa isang iglap. Nakahinga ng maluwag si Dexter. Ngunit nakaramdam pa rin siya ng hindi magandang pakiramdam. Ang kakayahang patayin ng Manticore sa pagkakataong ito ay dahil sa swerte. Kung hindi dahil sa Fortuna at Eurasia Sword ang pinakakinatatakutan ng mga Manticore, baka sila pa ang mamatay ngayon. Medyo masakit ang ulo ni Dexter. Halos mawalan kami ng buhay sa pagsisikap na pumatay ng isang karaniwang sinaunang demonyong halimaw. Paano natin haharapin ang daan-daan? Kahit libo-libo, 5/16 ng mga demonyong halimaw na susunod na darating. Ang isang bahagi ng kapangyarihan ng mga sinaunang demonyong hayop na ito ay tiyak na mahihigitan ng Manticore na iyon. Marami pa rin kailangang gawin. Sa huli, ang lahat ay nauuwi sa sarili kong kawalan ng lakas. Kung maaabot ko ang Eternal Class, kailangan bang mag-alala tungkol sa ilang sinaunang demonyong halimaw? Sa tahimik na kaibuturan ng kanyang puso, si Dexter ay gumawa ng isang tame time na panata upang mabilis na palakasin ang kanyang sariling lakas. Ang katawan ng Manticore ay nagbago sa isang timpla ng positibong enerhiya. Enerhiya ng demonyo. At ang mahinang espiritual na enerhiya na inilabas ng espiritual na core. Ang nasugatan at nanghihinang Fortuna ay lumundag pasulong. Inubos ang mahinang espiritual na enerhiya upang pagalingin ang mga sugat nito. Sinimulan din ni Dexter na i-absorb ang demonyong enerhiya ng Manticore. Parang natarante si Fortuna nang makita iyon. Bakit mo sinisipsip ang demonyong enerhiya nito? Hindi ka ba natatakot na baka masira nito ang iyong pisikal na katawan? Sabi ni Dexter, hindi ako natatakot. Gusto ko talaga ang kinakaing-unti-unting epekto ng demonyong enerhiya. Gusto kong sirain nila ang ugat ng dragon ko. Na lalong lumalakas ang ugat ng dragon sa loob ko. Fortuna then replied, sige, gayunpaman. Ang iyong bilis sa muling paghubog ng ugat ng dragon ay napakabagal pa rin. Sa bilis ng iyong pagpunta, sino ang nakakaalam kung kailan mo lubos na maibabalik ang isang mature na ugat ng dragon? Medyo nawala ng magawa si Dexter.
Sa katunayan, tama ang King of Dragons. Masyadong mabagal si Dexter. Noon lang, biglang naramdaman ni Dexter ang isang pagpatay na layunin na dumaan sa kanya. Mabilis na nagtungo sa Soul Wolf. O hindi, may panganib. Agad na nakuha ni Dexter ang atensyon ni Soul Wolf. At kasabay nito, naglabas siya ng surge of energy para protektahan ang Soul Wolf. Thud! Isang espada ng negatibong enerhiya ang tumama sa Soul Wolf ng husto sa laman. Sa kabutihang palad, ito ay agad na pinatalsik ng enerhiya ni Dexter, na nag-iwan sa Soul Wolf na may mga minor superficial injuries lamang. Samantala, ang isang surge ng negatibong enerhiya ay mabangis na kumilos sa espiritual na core ng Manticore. Nahinayla ito palayo, may nagnanakaw ng espiritual na kaibuturan. Agad naman silang hinabol ni Dexter, nang siya ay gumawa ng isang hakbang. Isa pang pagpatay na layunin ang lumapit sa Soul Wolf. Mas mahalaga ba ang Spirit Core o Soul Wolf? Ang sagot ay malinaw bilang araw. Walang pagpipilian si Dexter kundi iwanan ang espiritual na kaibuturan. Sa halip ay bumaling upang protektahan ang Soul Wolf. Tinulungan ni Dexter ang Soul Wolf na harangin ang isang nakamamatay na pag-atake. Kahit sa sandaling ito, nanatiling walang kamalay-malay si Soul Wolf na halos 2 beses na siyang nakataka sa kamatayan sa loob ng ilang segundo. Nang pumunta si Dexter upang tugisin ang magnanakaw na nagnakaw ng espiritual na kaibuturan. Ang salarin ay nawala ng walang bakas. No choice si Dexter kundi sumuko. Medyo natarante si Fortuna. F***, ano yun kanina? Napakabilis nito. Sa paghusga lamang sa bilis. Ang lakas ng taong iyon ay dapat na hindi bababa sa antas ng Sun at Moon class. Sabi ni Dexter, nakita ko ang kabilang party na nakasuot ng puti, na naglalabas ng nakakagigil na aura. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay ang White Reaper mula sa Netherworld. Kabisado ko na ang bango niya. Ang White Reaper ay dapat na mapuksa. Muling bumaling ang tingin ni Dexter sa tiwangwang na templo. Ang tiwangwang na templong ito ay malamang na isang maliit na base ng Netherworld. Maingat na pumasok si Dexter sa loob. Ang templo ay nasa isang estado ng pagkasira, na naglalabas ng nakasusuklam na amoy ng pagkabulok. Maingat na pinakiramdaman ni Dexter ang kanyang paligid at mabilis na nakakita ng kakaiba. Sa gitna ng templo, ang espasyo ay nag-iba-iba ng matindi, na parang isang paralel na universo ay nakatago sa loob. Sa loob ng parallel universe, maaaring may mga nakatagong Netherworld Eons o ilang uri ng lihim. Sa pag-iisip na ito, hinampis ni Dexter ang kanyang Eurasia Sword. Snap! Isang spatial ripple ang nahati ng Eurasia Sword ni Dexter, na nagsiwalat ng bitek. Sa likod ng bitek ay isang pool ng matinding kadiliman. Ngunit ang isang pares ng nagninangas na pulang mata ay bahagyang nakikita. Nanonood sa kanya. Hindi nila alam kung kanino ang mga mata na iyon. Talagang nakakatakot ang tanawin. Sinulyapan ito ni Dexter at naramdaman niya ang lamig sa kanyang gulugod. Scram! Ang nagninangas na pulang mata na iyon ay tila may kakayahang magsalita. At sa isip ni Dexter, isang nakakabinging tunog ang sumabog. Pagkatapos, isang napakalaking puwersa ang nagmula sa loob, na nagpalipad kay Dexter. Sa harap ng napakalaking puwersang iyon, walang kapangyarihang lumaban si Dexter. Sa sandaling iyon, parang isang maliit na langgam si Dexter, na brutal na sinaktan ng isang napakalaking elepante. Ang katawan ni Dexter ay bumagsak sa dingding ng templo, na nagpatalsik sa kanya ng 12 metro ang layo. Sa wakas ay huminto lamang siya nang siya ay nakaimbed sa isang malaking bato sa gilid ng bundok. Nanginginig ang buong bundok kasama nito. Kung hindi dahil sa pagiging makapangyarihang figure ni Dexter sa Sun and Moon class na may matigas na katawan. Tiyak na mababawasan na siya ng laman ngayon. Binalot ng takot si Dexter. At unti-unting umusbong sa kanyang puso ang nakakatakot ngunit matapang na pag-iisip. Ang may-ari ng mga pulang mata na iyon ay maaaring maging isang makapangyarihang nilalang mula sa Eternal class. Maaaring may suporta ang Netherworld ng Eternal class powerhouse. Naramdaman ni Dexter na ang kanyang mga prospect na maalis ang Netherworld ay naging mas mahirap. Nang makita si Dexter na dumanas ng ganoong kalupit na pag-atake.
Galit na galit si Soul Wolf at ang iba pa. Hindi nila matiis na nakikitang binubuli si Jared. Sila ay likas na sumugod patungo sa templo, na handang mamatay kasama ang kaaway sa loob. Dala ang sakit na bomb alot sa kanyang buong katawan. Umungal si Dexter. Tumigil ka. Huminto ang lahat ngayon din. Umalis ka sa lugar na ito. Tutol si Lone Wolf. Pero Dexter, sabi ni Dexter, utos ito. Tulungan mo akong umalis kaagad sa lugar na ito. Sa isang nag-aatubili na sulyap sa templo. Mabilis. 6/16. Nainakay ni Soul Wolf si Dexter. Nang makalayo na sila, maingat na nagtanong si Lone Wolf. Dexter, sino ba talaga ang nasa templong iyon? At paano hihigit sa iyo ang kapangyarihan nila? And judging by your expression, parang medyo nag-iingat ka sa kabilang partido. Madilim na sabi ni Dexter. Huwag kang magsalita. Tumakbo ka lang. Nararamdaman ko ang pamatay na hangarin ng ating kalaban ay nagbabadya pa rin sa atin. Parang wala siyang balak na pakawalan tayo. Sumagot si Lone Wolf. Ano ang dapat katakutin? At worst, sabay na lang tayong bababa. Napangisi si Dexter. Sa palagay mo ba ay kayang ibagsak ng isang maliit na langgam ang isang higanteng elepante? Ang mga salita ni Dexter ay pumukaw ng isang bagyo sa puso ng Lone Wolf at ng iba pa. Walang alinlangan. Sila ang maliliit na langgam. Itinuring na sila sa tuktok ng lakas sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang misteryosong figure sa templo ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Hindi nila maiwasang magtaka kung masyadong mapagpakumbaba si Dexter. O talagang napakalakas ng kalaban na iyon. Talaga bang may taong ganito kalakas sa mundo? Gayunpaman, walang oras upang pag-isipan iyon ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makatakas sa lalong madaling panahon. Nang makatakas na sila pabalik sa bayan ng Mirestone, nakahinga ng maluwag si Dexter. Okay, stop na tayo dito. Parang binitawan na nila tayo. Ang Soul Wolf, kasama ang iba pa, ay bumagsak sa pagod. Ngayon pa lang ay isinama na nila si Dexter. Sprinting sa buong bilis na lubhang naubos ang kanilang enerhiya. Ni hindi sila makatayo sa sandaling ito. Kinakabahang lumunok si Lone Wolf. Pagkatapos ay maingat na sinabi, Dexter, maaari mo na bang sabihin sa amin kung sino ang eksaktong kinakaharap namin? Sabi ni Dexter, isang Eternal Class Warrior. Isang Eternal Class Warrior. Hindi napigilan ni Soul Wolf ang manginig sa takot. Nasaksihan nila ang mga kakayahan ng mga mandirigma sa Eternal Class. Halimbawa, ang makalangit na Diyos na namamahala sa isla ng Thies at Tericos, na nakahiga sa ilalim nito. Wala silang ideya na isang Eternal Class Warrior ang maninirahan sa tiwangwang na bundok na ito. Pansamantalang nagtanong si Lone Wolf. Dexter, kung hindi ako nagkakamali, ang mga kalaban ba natin ay mula sa Netherworld? Sagot ni Dexter. Talagang taga Netherworld iyon. Noong sinaktan niya ako kanina, naramdaman ko ang malinaw niyang intensyon na pumatay. Hindi maipaliwanag. Isang mahiwagang puwersa ang namagitan at nagpapahina sa lakas ng kanyang pag-atake, na nagpapahintulot sa akin na makitid na mabuhay. Si Killer Wolf at ang iba pa ay pinagpawisan ng malamig. Si Dexter ay halos nakatakas sa mga panga ng kamatayan. Biglang may narinig silang umiiyak na sanggol. Nakuha agad nito ang atensyon nila. Ito ay isang maliit na batang babae sa paligid ng 4 o 5 taong gulang na nakahawak sa isang kabaong. Umiiyak ang kanyang puso. Nagpupumiglas. Nagawa ni Dexter na iangat ang sarili at lumapit sa kanya. Bata, anong problema? Sinabi ng maliit na batang babae. Sinabi sa akin ng aking ina na ang aking ama ay nasa piraso ng kahoy na ito. Tinawag ko siya, pero hindi niya ako sinasagot. May nagawa bang mali si Missy? Bakit hindi pinapansin ni Daddy si Missy? Nangako ako na behave ako. Oh, humalaklak si Dexter habang marahang hinahaplos ang buhok ng batang babae. Little girl, Missy din ba ang pangalan mo? Tumango ang batang babae. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Oo, ito ang pangalang ibinigay sa akin ng aking lola. Nang makita ni Dexter ang batang babae na ito, hindi maiwasang isipin ni Dexter ang sarili niyang anak na si Missy. Siya ay may parehong pangalan at nasa edad ng kanyang anak na babae.
Inalo siya ni Dexter. Bata, okay lang ba kung tulungan kitang gisingin ang tatay mo? Masyadong mahina ang boses mo kaya hindi kanya maririnig sa kabaong. Tulungan kitang buksan ang kabaong. Napangiti si Missy. Sige, salamat mister. Sa isang pagtulak, inihagis ni Dexter ang takip ng kabaong sa isang tabi. Pagkatapos ay nagbuhos ng isang strand ng positibong enerhiya sa katawan ng namatay. Ang positibong enerhiya na ito ay tiyak na ang enerhiya na inilabas pagkatapos mawala ang Manticore. Inimbak ni Dexter ang lahat ng positibong enerhiya na ito at ibinalik sa kanya. Sumigaw si Missy, Daddy, Daddy, gumising ka na agad. Sa loob ng kabaong, dahan-dahang iminulat ni Homer ang kanyang mga mata. Nataranta ang ekspresyon. Tumingin siya sa paligid bago nakuha ang atensyon niya sa pag-iyak ni Missy. Sumulyap siya kay Missy. Pagkatapos ay kay Dexter. Agad na naging alerto. Hinailan niya si Missy sa kanyang mga bisig. Puno ng puot ang kanyang tingin habang nakatingin kay Dexter. Sino ka? Paano ka napunta dito? At ano ang gusto mo? Tuwang-tuwa si Missy. Daddy, gising ka na pala. Iyan ay kahanga-hanga. Sa wakas gising ka na. Gising. Tanong ni Homer. Nakatulog ba ako? Goodness. Bakit ang daming kabaong? Sa sandaling ito lamang napansin ni Homer na ang eksena ay puno ng napakaraming mga kabaong. Sumabog ang kanyang emosyon. Ikaw ba? Pinatay mo ba ang mga tao sa aming nayon? Idiot. Iritadong bulong ni Lone Wolf. F***sake. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Homer. Maghintay ka lang. Tiyak na tuturuan kita ng leksyon. Tulong. May tao. Bilasan mo. May isang manggugulo sa aming nayon. Gumagawa ng karahasan. Habang nagtaas ng boses si Homer, nagsimulang lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Nang makita si Homer, lahat ay natulala. Ang karamihan ay bumulong-bulong sa hindi makapaniwala. Siya ay talagang buhay. Isa pa ang nabuhay. Ang immortal ay bumuhay ng ibang tao. Magmadali, yumuko sa walang kamatayan at humingi ng tulong sa kanya. Walang pag-aalinlangan na lumuhad ang mga taga-nayon sa harap ni Dexter at sa iba pa. Natarante si Homer. Nabuhay muli. Ano ang pinagsasabi mo? Ang mga taong ito ay mga mamamatay tao. Ang asawa ni Homer ay lumabas mula sa karamihan. Walang pag-aalinlangang sumugod sa harap upang sampelan ang kanyang asawa. Tumahimik ka. Ang kulit mo. Humingi ng paumanhin sa mga immortal ngayon. Iniligtas ng 7/16. Mga immortal ang iyong buhay. Kung wala sila, matagal ka nang wala. Nagprotesta si Homer. Ano ang pinag-uusapan mo? Si Dexter, Soul Wolf, at ang iba pa ay hindi mapakali sa kanila. Kumilos na lang sila at sinimulang iligtas ang mga taga-nayon. Ang Soul Wolf, Killer Wolf, at ang iba pa ay walang kahirap-hirap na itinaas ang mga takip sa lahat ng mga kabaong. Laking gulat ni Homer nang makita ang kanyang kababayan sa kabaong na halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Paanong ang lahat ng mga lalaki mula sa aming nayon ay nakahiga sa mga kabaong? Naalala ko na. Naaalala ko. Nagising ako sa tunog ng plauta habang natutulog ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang napilitan akong sundan ang tunog ng plauta. Paglabas ko pa lang ng bahay, nakita ko ang mga lalaking taga-nayon na naglalakad din sa pangunahing kalye. Patay silang lahat. Paano sila namatay? Binigyan siya ng asawa ni Homer ng isang malakas na sampal, na nagsasabing, manahimik ka. Huwag mong hadlangan ang mga immortal sa pagliligtas ng mga tao. Mabilis na lumuhad at humingi ng tawad sa mga immortal. Nag-aalinlangan pa rin si Homer kung may iligtas ba ni Dexter ang buhay ng mga taga-nayon. Inibuhos ni Dexter ang lahat ng positibong enerhiya sa katawan ng mga taga-nayon. Siyempre, ang positibong enerhiya ay bahagyang natunaw ng Manticore. Ito ay hindi sapat na ipamahagi sa napakaraming tao. Nilagyan din ito ni Dexter ng espiritual na enerhiya. Makalipas ang 5 minuto, sa ilalim ng mapupungay na mga mata ng karamihan, unti-unting huminga ang mga lalaking kanina ay walang buhay sa kabaong. Nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Bumukas ang kanilang mga mata.
At dahan-dahan silang umupo sa kalagitnaan. Biglang napuno ang eksena ng magulong halo ng iyakan at excited na hiyawan. Natigilan si Homer. At walang pag-aalinlangan. Lumuhad siya kay Dexter. Gayunpaman, lumukso si Dexter at ang kanyang mga kasama. Nawala sa paningin ng lahat. Ang buong nayon ay muling lumuhad sa pagsamba. Napagdesisyonan na nila na si Dexter at ang grupo niya ay talagang nabubuhay na mga immortal. Pagkatapos, ang mga taga-nayon ay nagsama-sama pa at nakalikom ng pondo para makapagpatayo ng rebulto bilang parangal kay Dexter at sa kanyang mga kasama. Samantala, sa sira-sirang templo sa tigang na burol. Hindi nagtagal pagkaalis ni Dexter at ng kanyang mga kasama. Biglang nag-iba-iba ang espasyo sa itaas ng sira-sirang templo. Kasunod nito, nagkaroon ng spatial passage. At dalawang figure ang lumitaw mula rito. Na umaaligid sa himpapawid. Ang kanilang mapag-imbot na mga mata ay matamang nakatutok sa sira-sirang templo. Ang dalawang individual na iyon ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Ang kanilang mga balbas at buhok ay kasing puti ng nyebe. Perpektong kumakatawan sa imahe ng mga kagalang-galang na immortal. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na itago ang kanilang presensya. Ang hindi sinasadyang aura na kanilang inilabas ay nagpagulo pa rin sa buong kagubatan. Ang napakaraming nilalang sa loob ng kagubatan ay nanginginig sa takot. Nang ahas na huwag gumawa ng kahit isang galaw. Ang dalawang kagalang-galang na immortal ay tumitig sa sira-sirang templo ng may galit. Hades, napakalayo mo na. Sinira mo ang kasunduan natin. Napagtanto mo ba ang iyong pagkakamali? Isang namamaos at nakakatakot na boses ang umalangaw-ngaw mula sa nasirang templo. Hindi ko. Galit na saway ng lalaking may puting balbas. ****. Una, bilang isang Eternal Class Warrior. Sinaktan mo ang mga ordinaryong tao. Lumabag sa aming kasunduan. Pangalawa, miyembro ka ng Netherworld. Pero naglakas loob kang magbuhat ng kamay sa mga tao. Lumabag sa ating kasunduan. Huhusgahan na kita ngayon. Handa ka na bang tanggapin? Hindi. Matamlay na tugon ni Hades. Galit na saway ng lalaking may puting balbas. ****. Sinusubukan mo bang sirain ang kasunduan sa pagitan ng Netherworld at ng sangkatauhan? Sabi ni Hades. Inosente ako. Bakit ako magpapasakop sa iyong paghatol? Una, si Dexter ay hindi isang ordinaryong tao ngunit isang mabigat na Sun and Moon class warrior. Pangalawa, siya ang unang tumawid ng hangganan sa aking Netherworld. Gumanti lang ako sa loob ng sarili kong teritoryo. Hindi ako lumampas sa anumang mga hangganan. Napamura ang lalaking may puting balbas. Sa harap ng isang Eternal class warrior. Ano ang pagkakaiba ng isang Sun and Moon class warrior at mga ordinaryong tao? Sabi ni Hades, hindi si Dexter ang iyong karaniwang Sun and Moon class warrior. Ginamit lang niya ang Eurasia Sword para makalas sa mismong kalawakan. Ang isang Sun and Moon class warrior na may hawak ng Eurasia Sword ay isang ordinaryong Sun and Moon class warrior lang. Bukod dito, ang taong ito ay sinamahan ng hari ng mga dragon mula sa mga banal na dragon. Siya rin ang may hawak ng mga labi ni Gaia. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ordinaryong Sun and Moon class warrior lang siya? Nagkatinginan ang dalawang immortal na may puting balbas. Tama nga ang sinabi ni Hades. Si Dexter ay hindi ordinaryong Sun and Moon class warrior. Isinasantabi ang katotohanan na nakuha niya ang pamana ng hari ng Eurasia. Ang Eurasia Sword. Ang presensya lamang ng hari ng mga dragon mula sa mga banal na dragon. Kasama ang mga labi ni Gaia na kasama niya, ay nakapagpahiwalay na sa kanya sa iba, sa napakaraming kayamanan sa kanyang pag-aari. Tiyak na hindi ito normal. Upang sabihin na walang sino man ang sadyang nag-ayos na, hindi banggitin si Hades, maging ang dalawa ay hindi makapaniwala, habang ang dalawa ay nag-aalangan. Hindi sigurado kung hahatulan si Hades. Isang napakalaking puwersa ang biglang bumaba mula sa langit. Malakas na idiniin ang sira-sirang templo. Boom! Sa isang iglap, ang lugar kung saan nakatayo ang sirang templo ay nakompres sa isang malaking hukay na may lalim na 10-10 metro. Ang wasak na templo ay naglaho sa manipis na hangin.
At ang magulong kawalan sa loob ng templo ay nagkapira-piraso. Bahagyang naririnig ng isa ang mga daing ni Hades na umaalingaw-ngaw sa magulong kawalan. Galit na galit si Hades. Diyos sa langit, di asterisk man sa iyo. Makalangit na Diyos, gaano kababa ang loob mo para mag-ambush? Isang figure ang bumaba mula sa langit. Ang bagong dating na iyon ay walang iba kundi ang Pangulo. Malamig na tumawa ang Pangulo. Since when is a ambush lowly? 8/16. Ang kawalan ko ng kakayahan para mabigang patayin ka sa biglaang pag-atake ko ngayon lang. Nang makita ang Pangulo, agad na lumuhad ang dalawang immortal na may puting balbas. Pagbati, Guro, iritadong sabi ng presidente. Dalawang walang kwentang individual. Bakit ka nag-aaksaya ng oras na makipag-usap sa maliit na batang iyon? Hades, nilabag niya ang mga patakaran. Kaya dapat siyang parusahan. Ang iyong kahinaan at kawalan ng katiyakan ay haad lang sa iyong pagkamit ng kadakilaan. Namutla ang mukha ng dalawang immortal na may puting balbas. Natigilan ang dalawa. Kinagat ni Hades ang kanyang mga ngipin at pinagalitan. Heavenly God, maghintay ka lang. Talagang aayusin ko ang score na ito sa iyo. Boom! Muling sinuntok ng langit na Diyos ang magulong kawalan sa loob ng nasirang templo. Muling nabasag ang magulong kawalan. Natuluyang nauwi sa kawalan. Mahinang umalangaw-ngaw sa hangin ang mga saway ni Hades. Heavenly God, sinira mo ang netherworld passage ko. Karapat-dapat kang magdusa ng isang kakila-kilabot na kamatayan para sa iyong kasalanan. Hinding-hindi ka pababayaan ng netherworld. Tiyak na magdadala kami ng kapahamakan sa iyong buong pamilya. Nabawasan ang tunog hanggang sa tuluyang nawala. Hindi sineseryoso ng Diyos sa langit ang banta ni Hades. Paglingon niya, tinanong niya ang dalawang matanda na may puting balbas. Larry, Bobby, sabihin mo sa akin. Nilampasan lang ni Hades ang kanyang mga hangganan at nasaktan ang isang tao. Hindi ba? Ang pagtukoy sa dalawang matanda na may puting balbas na sina Larry at Bobby ay medyo na out of place. Tumango si Larry at Bobby. Oo, gayunpaman. Si Hades mismo ay hindi tumawid sa hangganan. Ang kanyang pag-atake lamang ang nagawa. At si Dexter ang unang tumawid sa linya. Sinaway ng langit na Diyos. Malinaw na nagkaroon ka ng pagkakataong masaktan o mapatay man lang ang Hades ngayon. Bakit hindi mo sinamantala ang pagkakataon? Nahuli sina Larry at Bobby sa pagitan ng pagtawa at pagluha. Guro, kung talagang gagawa tayo ng hakbang at saktan si Hades, nangangahulugan ito ng pagsisimula ng isang malawakang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at netherworld. Hindi ngayon ang oras para sumiklab ang digmaan. Hindi nasisiyahang nagtanong ang Diyos sa langit. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Kailan ang tamang oras para makipagdigma? Kapag namatay tayong lahat ng matatanda. Mabilis na umiling sina Larry at Bobby. Master, mali ang pagkakaintindi mo. Sa kasalukuyan, ang sangkatauhan ay masyadong mahina. Kahit si Dexter, ang pinakamalakas sa mga tao, ay itinuturing lamang na above average sa netherworld. Ang lakas ng ilan sa netherworld at Dexter ay pare-pareho. Ngunit mayroon silang mas malalakas na mandirigma. Ang makalangit na Diyos ay nanunuya. Itigil ang paggawa ng maraming dahilan para sa iyong sariling pagkamahiyain. Ang bilis ng pag-unlad ng tao ay mas mabagal kaysa sa ating pagtanda at pagkamatay. Kahit nabigyan mo ang sangkatauhan ng 1,000 taon, mahihirapan pa rin silang makagawa ng Eternal Class Warrior. Ngunit sa oras na iyon, karamihan sa aming mga matatanda ay malamang na matagal nang wala. Natahimik sina Larry at Bobby. Ilang sandali pa, iniba ni Larry ang usapan at nagtanong. Siya nga pala, Master, hindi ba dapat ikaw ang nagbabantay sa isla ng Thees? Paano ka napunta dito sa gitna ng mga tao? Dati, ang avatar ng Heavenly God ay pinipigilan ang Thees Island. At ang presidente ng sangkatauhan ay isang fragment lamang ng Heavenly God's consciousness. Upang maiwasang matuklasan, karaniwang pinananatiling mababa ang profile niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Napabuntong hininga ang makalangit na Diyos.
Ang lahat ng sinaunang demonyong hayop na natatakan sa loob ng Terracos Tower sa Thias Island ay nakatakas. Wala nang saysay na mapanatili ko ang kontrol sa Thias Island. Ano? Natigilan sina Larry at Bobby. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro sa amin? Ang mga sinaunang demonyong hayop ay lumitaw. Kung sila ay dumating sa mundo ng mga tao, hindi ba ito ang katapusan ng sangkatauhan? Sinabi ng Diyos sa langit. Karamihan sa mga sinaunang demonyong halimaw ay dumating sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, sila ay pinigilan sa loob ng 10,000 taon. Nalubhang nagpapahina sa kanilang kapangyarihan. Ngayon, lahat sila ay nakahiga, nakatuon sa kanilang pagbawi. Sa ngayon, hindi sila maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga tao. Nagmamadaling sinabi ni Larry at Bobby. Master, bakit hindi tayo mag-strike habang mainit ang plancha? Dapat tayong kumilos ngayon at puksain ang mga demonyong hayop, upang maiwasan ang mga ito na makabawi at magdulot ng pinsala sa mga tao sa hinaharap. Hindi pwede. Ang saloobin ng makalangit na Diyos ay matatag, na walang puwang para sa pagdududa. Si Larry at Bobby ay tumingin sa langit na Diyos ng may kalituhan. Master, bakit? Muling bumantong hininga ang langit na Diyos. Nasanay na ang mga tao sa kaganhawahan at pribilehiyo, na walang anumang pakiramdam ng krisis. Medyo matagal na rin simula nang lumitaw ang isang nangungunang mandirigma mula sa kanilang hanay. Panahon na para sa mga sinaunang demonyong halimaw na ito na magpatunog ng alarma para sa sangkatauhan. Upang patalasin at pinuhin sila. Ang mga sinaunang demonyong halimaw na ito ay parehong kapahamakan at pagkakataon para sa mga tao. Pawis na pawis sina Larry at Bobby. Master, hindi. Talagang hindi. Ang sangkatauhan, sa harap ng mga sinaunang demonyong hayop, ay kasing mahina ng isang kolonya ng langgam. May posibilidad na ang mga tao ay mapuksa ng mga sinaunang demonyong halimaw na ito. Ang makalangit na Diyos ay nagsusuot ng mukha ng pagkabigo. Nako, ang kasalukuyang lahi ng tao ay isang kahihiyan lamang sa sangkatauhan. Ang pagkakaroon lamang ng ilang sinaunang demonyong hayop ay nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng ating lahi. Panigurado, lihim kong inayos ang mga tao na bantayan ang mga sinaunang demonyong halimaw. Kung ang mga sinaunang demonyong hayop ay tunay na nagnanais na saktan ang sinuman, sila ay makikialam. Saka lang nakahinga ng maluwag sina Larry at Bobby. Huminga ng malalim ang langit na Diyos at sinabi, sige, patuloy kayong magbabantay ng mabuti sa mga Netherworld Ians. Patayin mo sila kung kaya mo. Kailangan ko munang bumalik. Master, please wait. Halos magkasabay na sabi ni Larry at Bobby. May iba pa ba? Tanong ng langit na Diyos. Maingat na sinabi ni Larry. Master, gusto sana naming magtanong tungkol kay Dexter. Yung tipong parang medyo abnormal. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang hindi normal? Tanong ng langit na Diyos. 9/16. Sinabi ni Larry, si Dexter, sa Thias Island, ay nagmana ng legacy ng hari ng Eurasia. Ang Eurasia Sword. Bukod dito, nasakop na rin niya ang Dragon Race at ang mga labi ni Gaia. Maging ito man ay Eurasia Sword, ang Dragon Race, o maging ang mga labi ng Gaia. Lahat sila ay ang pinakamahalagang pagkakataon sa mundo. Ito ay isang bagay para sa isang tao na makatagpo ng isang pagkakataon. Ngunit ito ay medyo hindi makatwira na matisod sa lahat ng tatlo. Hindi mo ba sasabihin? Nagtanong ang Diyos sa langit. Iminumungkahi mo bang ayusin ko ang mga pagkakataong ito para sa kanya? Same time na tumango sina Larry at Bobby. Puno ng takot at pagkabalisa ang kanilang mga mukha. Talaga, napag-isipan na namin iyon. Pag-amin nila, humalaklak ang langit na Diyos. Nako, masyado mo akong nambola. Ang tatlong pagkakataong ito ay bihira at hindi maaabot para sa amin na Eternal Class Warriors tulad ng para sa kanya. Kahit ako ay hindi kumpiyansa na kaya kong samantalahin ang alinman sa mga pagkakataong ito. Lalo pat ayusin ang mga ito para sa iba. Mukhang nagulat sina Larry at Bobby. So, sinasabi mo na walang kinalaman sa iyo ang mga pagkakataon ni Dexter. Tumango ang celestial deity. Siyempre, ito ay walang kaugnayan. Nagkatinginan sina Larry at Bobby.
Baka sa mukha nila ang hindi makapaniwala. Sinabi ng Diyos sa langit. Naghihinala ako na ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Vasilios. Vasilios. Nagtanong sina Larry at Bobby. Guro, bakit mo nasabi iyan? Sinabi ng Diyos sa langit. Marahil ay hindi mo alam. Ang asawa ni Dexter, si Lacey, ay isang inapo ni Vasilios. Si Dexter ay manugang ni Vasilios. Natural. Bilang biyenan, dapat niyang alaga ang mabuti ang sarili niyang manugang. Parehong natulala sina Larry at Bobby. Anong F*** sake? Di asterisk man ito. Talaga, hindi pwede. Talagang pinakasalan ni Dexter ang anak ni Vasilios. Sino ang hindi nakakaalam na si Vasilios ay isang maliit na tao? Kung ang kanyang anak na babae ay makitulog sa ibang lalaki, siya ay galit na siya ay maaaring mamatay. Haha, sabi ko na nga ba? Nagtataka ako kung bakit napakaswerte ni Dexter. Lumalabas na lahat ito ay salamat kay Vasilios. Haha, ang galing ni Dexter. Talagang sinipungan niya ang anak ni Vasilios. Ang mukha ng langit na Diyos ay naging berde sa isang iglap. Mga kalokohan ang dalawang ito. Nanghihingi talaga sila ng gulo. Maaaring buhay pa si Vasilios. Ngunit naglakas loob silang Sir siya rito. Tinatawag siyang maliit at sinasabing ang kanyang anak na babae ay may kasamang mortal. Hindi ba sila natatakot na susundan sila ni Vasilios? F***sake. Niloko ako nitong dalawang B***starred. Natakot ang Diyos sa langit at tumakbo. Gayunpaman, sa sandaling ito ay kumilos. Isang napakalaking presyon ang biglang bumaba mula sa langit. Mabangis na idiniin ang tatlo sa kanila. Thud! Sa isang iglap, ang tatlo ay naging balon ng dugo. Nawala ang kanilang anyo ng tao. Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw mula sa malayong abot tanaw. Sumasabog sa isipan ng tatlo. Walang katapusang umalangaw-ngaw. Nanginginig ang mga dugo sa lupa. Nakapulupot sa takot. Inabot sila ng isang buong araw at gabi bago sila ng ahas na mabawi ang kanilang anyo bilang tao ng dahan-dahan. Sa pag-abot sa eternal class, kahit na ang kanilang pisikal na katawan ay sumangga, hanggat ang kanilang espiritual na pakiramdam ay nananatiling hindi namamatay. Maaari silang palaging kumukuha ng espiritual na enerhiya ng universo upang muling hubugin ang kanilang mga katawan. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang anyo bilang tao, hindi nag-atubili ang Heavenly God na sampelan sina Larry at Bobby. Mga anak ng B***T, may lakas ng loob kayo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng masama tungkol kay Vasilios. Nawalan ka na ba ng malay? Sa susunod na naghahanap ka ng gulo, layuan mo na ako. Hindi pa ako handang mamatay. Si Larry at Bobby ay hindi maglakas loob na pabulaanan ang isang salita. Hindi pa rin nawawala ang gulat sa kanilang mga puso. Buhay pa talaga si Vasilios. At, gaya ng dati, napakaliit pa rin. Gayunpaman, bagamat totoo na mali ang pagsumpa namin kay Vasilios, hindi mo kami basta-basta masisira ng ganyan. Matapos mailabas ang kanyang galit, ang langit na Diyos ay mabilis na umalis. Biglang nanginig ang Diyos sa langit nang mawala na siya sa paningin nila Larry at Bobby. Nakakaramdam pa rin ako ng hindi kasiya siyang pakiramdam habang iniisip ko ang nangyari. Muntik ko nang sabihin kanina na may mga chismis na nagmumungkahi na si Vasilios ay isang beteng. Kaya walang kakayahang magkaroon ng mga supling. Hinala ko baka may nanligaw sa kanya. Kung talagang sinabi ko ang kaisipang iyon, tiyak na masisira agad ang aking espiritual na pakiramdam. Samantala, sa isang lugar kung saan ang nyebe ay purong puti, na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ito ay isang tiwangwang. Walang nakatirang tanawin na may malamig na buto. Iyon ang secret realm ng Mount Kush. Doon, wala ni isang kaluluwa ang makikita. Isang mabangis na tigre, nakarga ang isang tao sa likod nito, ay mabilis na tumakbo sa nagyayelong ilang. Napakabilis nito, daig pa ang hangin. Dahilan upang ang mga bundok sa magkabilang gilid ay tila patuloy na umuurong. Habang nagmamadali sila patungo sa isang daanan ng bundok, biglang naglabas ng mababang sumpa ang tigre. At saka mabilis na pinindot ang preno. Gayunpaman, huli na,
Ang mabangis na tigre sa huli ay bumagsak sa isang patch ng transparent na hangin at rebound sa malayo. Pagkatapos nito, ang mabangis na tigre ay malubhang nasugatan. Nagpalabas ng tuloy-tuloy na pag-iyak ng paghihirap. Ang taong nakasakay sa likod ng mabangis na tigre ay mabilis na nagtanong. Hari ng tigre, ano ang problema? Sa katunayan, ang lalaking ito at tigre na duo ay walang iba kundi si Ties at Tiger King. Sumagot si Tiger King. Hindi ko alam. Tumakbo lang ako sa isang invisible barrier. Walang aura ang harang na iyon. At napakatigas nito. Kung hindi ako ganoon kalakas, baka nabasag na ako sa laman. Isang transparent na hadlang na walang anumang presensya. Ang emosyon ni Ties ay lumundag sa pananabik. Ito ay dapat ang protection na kalasag ng Secret Realm ng Mount Kosh. Nahanap na namin. 10/16. Sa wakas ang Secret Realm ng Mount Kosh. Ang protective shield ng Secret Realm of Mount Kosh ay sinasabing personal na inayos ng pinuno ng Kosh clan. Ang pinuno ng Kosh clan ay minsang pinarangalan bilang pangalawang pinakamalakas, pagkatapos lamang ng Demi-Emperor class. Kalahating hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkamit ng Demi-Emperor class. Maliban sa mga tao ng Kosh clan, walang makakalusot sa protective shield ng Secret Realm ng Mount Kosh. Tumango si Tiger King. Oo, narinig ko na rin ang alamat ng pinuno ng Kosh clan. Talagang napakalakas niya. Sumigaw si Ties patungo sa barrier. Mga tao ng Kosh clan, lumabas kayo. Isang Diyos at isang sinaunang hayop ang dumating para bumisita. Gayunpaman, walang pahiwatig ng tugon. 2 beses ding umungal si Tiger King sa galit. Ngunit nabibingi ito, sabi ni Ties. Mukhang wala kaming choice kundi gumamit ng dahas. Haring Tigre, magsanib puwersa tayo at atakihin ang hadlang. Oo naman. Agad na nagsanib puwersa sina Ties at Tiger King. Pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Binomba ang hadlang. Parehong ang tao at ang hayop ay mabigat na puwersa sa loob ng klase ng araw at buwan. Nang pinakawalan nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Talagang mabigat ang kanilang lakas. Kahit na ang kanilang mga pag-atake ay nabigong makapinsala ng malaki sa hadlang. Ang pagsalakay ay nagdulot ng pagyanig sa buong nakapalibot na mga bundok. Pagkatapos ng ganoong malaking kaguluhan, sa wakas ay may tugon. Sino ito? Habang umaalingaw-ngaw ang isang dagandong mula sa loob ng harang. Isang mukhang kabataan ang biglang sumundot at pinandilatan ang kanyang mga nanghihimasok. Sino ang nangahas na pumasok sa Secret Realm ng Mount Kosh? Pagod ka na siguro sa buhay. Nagmamadaling nagsalita si Ties. Ako, si Ties of the Gods, ay dumating kasama ang mga primordial beast ng Primeval Forest upang bisitahin ang Secret Realm ng Mount Kosh. Taos puso kaming umaasa na mabigyan mo kami ng pabor. Batang kaibigan, mga Diyos, ang binata ng Kosh clan ay nagyuzisa kay Ties. Isa ka talaga sa mga Diyos. Ha, nagpakita ba kayo sa mga tao upang magsimula ng isa pang digmaan? Haha, isang kahihiyan na ang mga Diyos ay natalo ng mga tao noon. Oras na para alisin mo ang kahihiyan na iyon. Digmaan. Sagot ni Ties. Haha, narinig mo na ba ang Battle of Gods and Humans? Kaya lang hindi mo pa ito nakita. Ngayon, mayroon akong napakatalino na plano na madaling mapuksa ang mga tao. Sana ay makikipagtulungan ka, binata. At hayaan mo akong talakayin ito sa pinuno ng Kosh clan. Hindi na kailangan yan, sabi ng binata sabay kaway. Ang aming pinuno ay kasalukuyang nasa solitary training at partikular na nagbilin noon na walang sino man ang pinapayagan na mang-istorbo sa kanya. Hindi ako mangangahas na suwayan ang utos niya. Dapat umalis na kayong lahat. Akmang uurong na ang binata ng Kosh clan. Nagmamadaling tumawag si Ties. Bata, maghintay ka. Alam kong may balak din kayong lipulin ang mga tao nitong mga taon. Plano mong sirain ang Eurasia's Dragon's Vein, na magiging sanhi ng pagkawala ng fortuna ng bansa. Kaya haantong sa tuluyang pagkamatay nito. Ang mga tao ang pinakamakapangyarihang lahi sa Eurasia. Kaya kung bumagsak ang bansa, ilang oras na lang bago sila mapunta sa bingit ng pagkalipol. Sa kasamaang palad,
Ang Eurasia's Dragon's Vein ay binabantayan ng isa sa kanilang makapangyarihang mandirigma. Si Pietro White, walang pagkakataon na agawin ng Koshplan ang Dragon's Vein mula sa kanya. Gayunpaman, matutulungan ko ang Koshplan na sirain ang ugat ng dragon ng walang kahirap-hirap. Talaga, tumikim ang binata nang lumingon siya. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Sabihin mo sa akin, ano ang plano mo? Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sumagot si Thies, ang planong ito ay medyo confidential. Kaya mas mabuting makipag-usap ako ng direkta sa pinuno ng iyong angkan. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Binata, ang bagay ay, ang iyong kaligtasan ay malalagay sa panganib kung malalaman mo ang tungkol sa bagay na ito. Ano, wala ka bang tiwala sa akin? Malamig na sabi ng binata ng Koshplan. Nag-aalala ka bang ipagkanulo ko ang Koshplan at ipapasa ang mensaheng ito sa mga tao? Umiling-iling si Thies, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kaya lang, okay, paano ito? Maaari mong ayusin ang isa sa mga nakatataas mula sa Koshplan na makipagkita sa akin. Dahil alam niya ang ugali ni Thies, ang pagiging dilidali ng binata ay maaaring magdulot sa kanya ng galit sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, ngayong kailangan niya ng tulong mula sa iba. Napigilan na lamang niya ang kanyang galit. Nako, nanatiling matigas ang binata ng Koshplan. Kalimutan mo na, dahil parang wala kang sinseridad. Kailangan kong hilingin na umalis ka. Kailangan kong bumalik sa aking pahinga. Bilang kahalili, maaari kang makipag-ugnayan sa ibang tao sa Secret Realm ng Mount Kosh para ipasa ang iyong mensahe. Tiyak na hindi ko na ito ginagawa. Oh, siya nga pala, dapat kong ipaalala sa iyo na kami ay kulang sa kawani kamakailan. Kaya naman ako na lang ang nagbabantay sa harang na ito. Kung hindi kita pagbuksan ng pinto, makakalimutan mo ang paghakbang sa ating kaharian. Pagkasabi noon ay naghanda na ang binata ng Koshplan na umalis. Hindi na kailangang sabihin, si Thies ay nasa bingit ng pamumulaklak ng kanyang tuktok. Ako ang mataas at makapangyarihang Thies. Para sa kabutihan, bumalik sa Thies Island. Ako ang ganap na pinuno, na may libo-libong tao na naglilingkod sa akin. Sumusunod sa bawat utos ko. At iniidolo ako. Ibinaba ko na ang sarili ko sa ganitong antas dahil sa isang kaawa-awang asong nagbabantay. Ngunit nahihirapan pa rin siya sa akin. Ito ay simpleng hindi mabata. Gayunpaman, upang makamit ang kanyang layunin. Eksaktong paghihiganti, at lipulin ang sangkatauhan. Walang pagpipilian si Thies kundi lunukan ang kanyang pagmamataas. Lahat tama. Ibabahagi ko sa iyo ang plano ko. Sagot ni Thies. Pero bago natin talakayin ito, may isa pa akong kailangan sabihin sa iyo. Go on. Iritadong sabi ng binata ng Koshplan. Kilala mo ba ang tagapangalaga ng bundok Kosh? Tanong ni Thies. Nang marinig iyon, ang binata ng Koshplan ay agad na nabuhayan ng loob at tinitigan si Thies. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh. Siyempre, ginagawa ko. Si Carter ang aking ama. Pumunta siya sa mga tao para magsagawa ng plano. Bakit? Nakilala mo na ba siya? Tumango si Thies. Siyempre, nakilala ko na siya. Sa katunayan, bumuo pa kami ng isang koponan at halos hindi. 11/16. Mapaghihiwalay. Kung ganoon, bakit hindi sumama sa iyo ang aking ama sa pagkakataong ito? Nag-aalalang tanong ng binata. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Thies. May bahid ng guilt sa mukha. Tila napagtanto ng binata na may mali. Idinagdag ng binata. Huwag mong sabihing may nangyari sa aking ama. Tumango si Thies. Kasalanan natin lahat. Nabigo kaming protektahan si Carter. Si Dexter Cruz ang pumatay sa kanya. That ruthless ** starred. Sa totoo lang, si Carter ay nagwakas sa kamay ni Thies. Ngunit, gayunpaman, ang huli ay malinaw na hindi kayang pag-aari iyon ngayon. Kaya sa halip ay sinisi niya si Dexter. Matapos marinig ang balita ng pagkamatay ng kanyang ama, sumabog sa galit ang binata ng Koshplan. Yung walang hiyang ** starred. Papatayin ko siya. Tuloy-tuloy siyang napaungol.
Nakayuko ang ulo at kumakabog ang dibdib. Dexter Cruz, ikaw na ngayon ang sinumpaang kalaban namin ni Kosh Clan. Callan Kosh, I swear hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko hawak ang ulo mo. Mabilis na inalo ni Thies ang lalaki. Young man, is your name Callan Kosh? Huminahon ka, Callan, at makinig ka sa akin. Napakalakas ni Dexter, at natatakot ako na hindi ikaw lang ang makakapareha niya. Ang totoo, hindi pa sapat ang pinagsamang puwersa namin ni Tiger King. Natalo niya kaming lahat. Bukod dito, mayroon siyang ilang A sa kanyang mangas, tulad ng Quinlan Hayes at Aged Ginseng. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Ang aming Kosh Clan ay puno ng malalakas na mandirigma. Maaaring hindi ako lang ang kapareha ni Dexter. Pero paano kung i-deploy namin ang buong clan? Hindi pa ba sapat iyon para ibaba siya? Pahayag ni Callan. Nang marinig iyon, tumawa si Thies. Tiyak, nagbibiro ka, Callan. Una, hindi rin namin matiyak kung ang buong Kosh Clan ay mapapakilos para sa isang tao lang na tulad mo. Pangalawa, kahit napakilyusan ang buong angkan, masisiguro mo bang mapapatay si Dexter? Hindi ka ba nag-aalala na baka ito ay isang bitag na itinakda niya para akitin kayong lumabas sa inyong pinagtatagwan? Sa sandaling makapasok ka sa teritoryo ng tao, maglulunsad sila ng isang pagkubkob laban sa iyo. Dahan-dahan ngunit tiyak, kinalma ni Callan ang sarili. Hindi mo ba nabanggit kanina na may paraan ka para sirain ang Dragon's Vein? Sabihin sa akin ang higit pa. Nako, umiling na naman si Thies. Callan, ang bagay na ito ay napakahalaga. Hindi ito basta-basta. Fine. Ungol ni Callan habang naiinip na iwinagayway ang kamay. Aabisuhan ko ang acting clan leader natin this instant. Oo nga pala, mas mabuting magsabi ka ng totoo. Kung hindi, hinding-hindi ka bibitawan ng acting clan leader. Acting clan leader. Curious na tanong ni Thies. Bakit aabisuhan ang kumikilos na pinuno ng clan? Gayunpaman, tulad ng nabanggit ko, ang aming pinuno ng angkan ay kasalukuyang nasa pagsasanay. At hindi magiging komportable para sa kanya na umalis sa bundok. Kung ganoon, maaari ko bang tanungin kung sino ang acting clan leader ng Kosh Clan? Nagpatuloy si Thies. Theodore Kosh. Agad na napangiti si Thies. Ah, so it's my old friend. Theodore. Nag-away kami ng magkatabi noon at sabay-sabay na tinambangan ang mga tao. Masasabi kong natalo na natin ang halos 1,000 mandirigma ng tao. Hindi pinansin ni Callan si Thies nang tumalikod ito at umalis. Hindi nagtagal. Bumalik siya kasama ang isang prestihiyosong elder. Nakilala agad ng matanda si Thies sa isang sulyap lang. Ikaw talaga, Thies. Sinong mag-aakalang buhay ka pa? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Thies. Well. Sinong mag-aakalang magiging acting clan leader ka ng Kosh Clan? Theodore. Sa anumang kaso, binabati kita. Lahat tama. Enough with the formalities. Naiinip na sabi ni Theodore. Maaari kang diretso sa punto. Nako, wala naman masyado. Akala ko dadaan at abutan kita. Hindi na kailangan yan. Maaaring magkatabi tayong lumaban noong nakaraan. Ngunit iyon ay dahil sa mga pangyayari ng labanan. At saka, pinagtaksilan mo ako pagkatapos noon at muntik ka nang magdulot ng pagbagsak ko. There's nothing worth reminiscing about between us. Sagot ni Theodore. Sige, dahil sinabi mo na, hindi ko na ipapaliwanag ang sarili ko. Pututol ako, Theodore. Nagmamadaling sabi ni Thies. Alam ko na si Pietro White, na nagbabantay sa Dragon's Vein, ay isa lamang Celestial Class Warrior noong araw. Matapos ang lahat ng oras na ito, higit na makakamit niya ang Nebula Class. Ipinagmamalaki ng Kosh Clan ang maraming malalakas na mandirigma. At itinuturing ka ring nakamit ang Nebula Class. Higit pa rito, sinasabi ng iyong pinuno ng clan na walang mas mababa sa klase ng Demi-Emperor ang kanyang kapareha. Sa pinagsamang lakas ng Kosh Clan, dapat na madaling alisin si Pietro. Bakit? Kung gayon, hindi mo sinigurado ang Dragon's Vein. Sinabi ni Theodore, kung ang mga bagay ay kasing simple ng sinasabi mo. Kahit na mayroong 1,000 o 10,000 Pietro,
Sisirain natin sila. Isang Heaven's Rule lang ang nagbubuklod sa Kosh Clan. Sa pagpasok sa realm ng Dragon's Vein, bumaba ng isang tier ang ating cultivation level. Halimbawa, ang aming pinuno ng clan ay nasa Eternal Realm. Ngunit sa pagpasok sa teritoryo ng Dragon's Vein, ang kanyang kapangyarihan ay napigilan sa Nebula Class. Ako ay nasa Nebula Class. Kapag ako ay tumuntong sa teritoryo ng Dragon's Vein, ang aking kapangyarihan ay mapipigilan sa antas ng Sun and Moon Class. Ang mga ordinaryong tao mula sa Kosh Clan na papasok sa kaharian ng Dragon's Vein ay direktang papatayin dahil sa panuntunang ito. Ngayon, si Pietro, sa tulong ng kapangyarihan ng Dragon's Vein, ay umabot ng lakas na malapit sa Eternal Class. Kaya lang hindi pa nakakawasak ng Dragon's Vein ang clan natin. Nagmamadaling nagtanong si T.S. Maaari ba akong magtanong? Ang panuntunang ito ba ay nagbubuklod lamang sa Kosh Clan? O naaangkop ba ito sa lahat ng nilalang? Sinabi ni Theodore. Ito ay nakatarget lamang sa Kosh Clan. Hindi sa ibang mga nilalang. Nakahinga ng maluwag si T.S. Iyan ay ginagawang mas madali ang mga bagay. May alam akong puwersa na walang kahirap-hirap na makakatulong sa iyong alisin si Pietro at sirain ang Eurasia's Dragon's Vein. Curious na tanong ni Theodore. Sabihin mo sa akin. Anong klaseng kapangyarihan? Tinanong ni T.S. Theodore, naaalala mo pa ba ang Tericus Tower ni Master Tericus? Tumango si Theodore. Siyempre naalala ko. Noong labanan ng mga mortal at Diyos ilang taon na ang nakararaan. Si Master Tericus ay tinatakan sa ilalim ng larangan ng digmaan ng isang makapangyarihang tao. Ang kanyang Terechus Tower ay ginamit din upang aisil ang libo-libong hindi kapani-pani walang mabangis na sinaunang demonyong hayop. Bakit mo tinatanong ang mga tanong na ito? Sinabi ni T.S. Nako, gusto ko lang ipaalam sa iyo na nabuksan ko na ang Terechus Tower. At lahat ng sinaunang halimaw sa loob ay nakatakas. Laking gulat ni Theodore. Ano ba? Seryoso ka? Ang mga sinaunang 12/16 hayop na iyon, sa pinakamababa, ay nasa klase ng araw at buwan. At ang bawat isa ay hindi kapani-pani walang brutal at mabangis. Kung sila ay papasok sa kaharian ng tao, tiyak na magdadala ito ng isang walang kapantay na sakuna. Nakarating na ba ang mga sinaunang hayop na iyon sa mundo ng mga tao? Tumango si T.S. Karamihan sa kanila ay dumating sa mundo ng mga tao. Tuwang-tuwa si Theodore. Haha, kahit ang langit ay tinutulungan ako. Ang pagkalipol ng mga tao ay nalalapit na. Gayunpaman, umiling si T.S. at sinabing, natatakot akong baka mabaygo ka. Ang mga bagay ay hindi kasing optimistiko gaya ng iniisip mo. Tinanong ni Theodore, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni T.S. Bagaman ang mga sinaunang demonyong hayop na iyon ay nakatakas, karamihan sa kanila ay dumanas ng matinding pinsala sa kanilang lakas. Sa asensya, lahat sila ay nakahanap ng sulok para gumaling at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa sangkatauhan. Paminsan-minsan, kahit na ang ilang makapangyarihang sinaunang demonyong hayop ay walang kahirap-hirap na nalipol ng mga tao. Bukod dito, ilang sinaunang demonyong halimaw ang pumunta sa teritoryo ng ibang lahi. Hindi pumunta rito, kahit na ilabas nila ang kanilang buong lakas upang magdulot ng kaguluhan. Maaari lamang silang magdulot ng kaunting pinsala sa sangkatauhan. Ito ay malayo sa sapat upang humantong sa kanilang pagkalipol. Kumunat ang noo ni Theodore. So, ano ang layunin ng sabihin mo sa akin ang lahat ng ito? Sinabi ni T.S. Bagaman ang mga mabangis na hayop na ito ay hindi kayang lipulin ang sangkatauhan. Tiyak na sapat ang kapangyarihan nila para patayin si Pietro at sirain ang ugat ng dragon. Sa abot ng aking kaalaman, ang target ng hukbong demonyong hayop na ito noon ay ang Eurasia's Dragon's Vein. Kung papayagan silang lapitan ang Eurasia's Dragon's Vein, siguradong magugulat sila. Hindi pwede. Ang pagtanggi ni Theodore ay malinaw, mapagpasyahan, at walang pag-aalinlangan. Ang iminumungkahi mo ay dapat kong ibaba ang harang na ito at pasukin ang mga sinaunang demonyong hayop sa aking lihim na kaharian ng Mount Kosh. Inaamin ko na ang kawen ng mga demonyong hayop ay talagang may kapangyarihang lipulin si Pietro at sirain ang Dragon's Vein.
Gayunpaman, ang aking secret realm of Mount Kosh ay magiging palaruan din para sa mga halimaw na iyon upang magdulot ng kalituhan. Bukod dito, hindi mabilang na mabibigat na kalaban mula sa mga dayuhang lupain ang nagnanasa sa mga likas na kayamanan ng ating Kosh clan. Hindi maiiwasang aatake sila, kapag dumating ang oras na iyon. Ito na ang katapusan ng ating Kosh clan. Tinitiyak ko sa iyo, kami ng Kosh clan ay hindi sapat na hanggal upang mapahamak kasama ng sangkatauhan. Mabilis na tiniyak ni T.S. Theodore, nag-o-overthink ka. Matapos sirain ng mga halimaw na iyon ang Dragon's Veins. Higit sa 100 mga straggler na lang ang mananatili. Wala silang banta sa Kosh clan. Kung nakakaramdam ka ng awa, maaari mo silang itaboy sa secret realm ng Mount Kosh. Kung hindi, huwag mag-atubiling patayin sila. Bukod dito, kasama ang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng Demi-Emperor class mula sa Kosh clan na nangangasiwa sa clan. Sino ang maglalakas loob na salakayin ang iyong lihim na kaharian? Maliban na lang kung napagod na sila sa pamumuhay. Sabi ni T.S. Nanatiling matatag ang paninindigan ni Theodore. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng aking Kosh clan. Hinding-hindi ako papayag. Maaari mo ring isuko ang ideyang ito. Napabuntong hininga si T.S. Medyo naiinis. Theodore. Matigas pa rin ang ulo mo gaya ng dati. Isang mahinang ripple ng mapanuksong tawa ang biglang umalangaw-ngaw. Ang pagtawag sa kanya ng matigas ang ulo ay isang maliit na pahayag. Siya ay talagang tanga. Ignorante. Sino yan? Ang biglaang tunog ay bumulaga sa lahat ng naruroon. Dahilan para mapatingin sila sa paligid. Ang espasyo sa kanilang paligid ay biglang nagsimulang mag-alon. At hindi nagtagal. Isang spatial passage ang lumitaw. Sa loob ng spatial passage, ito ay itim na itim. Sa maingat na pagmamasid, mahinang maaninag ng isa ang isang pares ng kumikinang na pulang mata sa kailaliman ng kadiliman. Malapit sa daanan, isang mabigat na negatibong enerhiya ang lumaganap. Bilang isang makapangyarihang nilalang ng klase ng araw at buwan. Nakaramdam si T.S. ng matinding pressure habang papalapit siya sa spatial passage. Naninikip ito, na nagdulot ng paninikip sa kanyang dibdib na naging dahilan upang hindi niya sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Nakaramdam sila ng takot at pagkabalisa sa kanilang mga puso. Ang sino mang maaaring basta-basta magbukas ng isang spatial passage doon ay dapat na isang malaking shot sa mga mandirigma. Ang malaking shot na maaaring ituring sila bilang mga langgam lamang. Sa kumpiyansa na maprotektahan ng isang hadlang. Walang takot na nagtanong si Theodore. Sino ang pumupunta doon? Ay sad ang iyong pangalan. Nagsimulang magsalita ang kabilang partido. Ako si Hades mula sa Netherworld. Hades. Nang marinig ang pangalang iyon. Muling nanginig ang puso ng mga naruroon. Si Hades mula sa Netherworld ay isang eternal class warrior. Bakit ba siya biglang sumulpot sa ganitong lugar? Nawala sa isang iglap ang pagmamataas at kabastusan na naroon lamang sa kilos ni Theodore. Napalitan ng magalang na ugali. Master Hades, biniyayaan kami ng iyong iginagalang na presensya. Mangyaring patawarin ang aming kakulangan ng tamang pagtanggap. Humihingi kami ng paumanhin. Walang pakialam na sabi ni Hades. Enough talk, gusto kong ibaba mo ang harang. Pasukin ang mga sinaunang demonyong hayop. At sirain ang ugat ng dragon. Payag ka bang gawin ito? Mukhang problemado si Theodore. Ito, Master Hades, hindi sa ayaw ko. Ngunit ang bagay na ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking Kosh clan. Hindi talaga ako sigurado kung ano ang gagawin. Hindi nasisiyahan si Hades. Bilang isang pinuno ng angkan. Kung wala ka man lang nitong kaunting autoridad. Sa palagay ko ay mas mabuti kung hindi mo nahawak ang posisyon na ito. Bakit hindi pagsamahin ang Kosh clan sa Netherworld? Tinitiyak ko sa iyo. Ang Kosh clan ay hanggat sa mataas na taas sa hinaharap. Mas pangit pa ang tawa ni Theodore kaysa sa sigaw niya. Master Hades, napaka-joker mo. Ang pagsasama ng Kosh clan sa Netherworld ay maaaring ang pinakamalaking insulto sa Netherworld. Sa isang mahigpit na ekspresyon. Sinabi ni Hades, hindi ako nagbibiro sa'yo.
Kung hindi mo masisira ang hadlang na ito ngayon. Kahit na ang halaga, papawiin ko ang Kosh clan. Agad, 13/16. Na nagdilim ang mukha ni Theodore. Masasabi niyang hindi nagbibiro si Hades. Ang baliw na ito ay talagang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Naramdaman ni Theodore ang panginginig ng kanyang anit. Kung ang bagay na ito ay hindi mapangasiwaan ng maayos, maaari talaga itong humantong sa pagkalipol ng Kosh clan. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ang dumaan sa barrier sa Mount Kosh. At pagkatapos ay lumitaw ang isang figure. Nang makita nila ang bagong dating. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Theodore at Callan. Mabilis silang lumuhad sa harapan niya. Pagbati, Lord Wilder. Ang bagong dating ay ang lehitimong pinuno ng angka ng Kosh clan. Ang Wilder Kosh, na nagpahayag ng kanyang sarili bilang Primus ng Eternal Class. Naglabas ng malakas na aura si Wilder, na agad na tinakot ang Theus at ang Tiger King sa kanyang pagdating. Sa sandaling iyon, parehong Theus at ang Tiger King ay nakaluhod lamang sa lupa. Nanginginig na hindi mapigilan. Maging si Hades, nakaraniwang nakaupo sa pantay na katayuan, ay nakaramdam ng matinding pressure sa sandaling iyon kapag kaharap si Wilder. Prangkang nagsalita si Wilder. Hades, hindi mo ba naisip na medyo labis na buksan ang spatial passage sa Netherworld sa mismong pintuan ng aking Kosh clan? Iyon ay katulad ng isang taong nagtanim ng puno sa harap mismo ng kanilang sariling bahay. Bagamat maaari itong makahadlang sa trapiko, ang pangunahing isyo ay ang paglabag nito sa mga karapatan ng may-ari ng lupa. Sabi ni Hades, "Oh, then I have to ask, sa'yo ba itong space sa harap ng bahay mo? Kung hindi, dapat walang problema kung mag-open ako ng spatial passage dito. Di ba? Bukod dito, maging ang espasyong inookupahan ng Kosh clan ay kabilang sa Eurasia. Ikaw ang pinakakaunting kwalipikadong punahin ako." Nanunuya si Wilder. Ikaw ay walang iba kundi ang magaling mag-bullshitting. Hindi ako mapakali na sayangin ang mga salita ko sa iyo. Mawala ka kaagad. Kung hindi, pupunta ako sa Netherworld at lipulin ang iyong lahi. Napabuntong hininga si Hades. Wilder, tanga ang mga nasasakupan mo. Paano ka, sa iyong edad, ay hindi magiging mas matalino? Isa itong magandang pagkakataon para sirain ang Dragon's Vein. Bakit hindi mo kunin? Sumagot si Wilder. Masasabi kong gusto mong ibaba ko ang harang para makalusot at maaga ng mga mula sa Netherworld ang kontrol sa Kosh clan. Hindi ba? Sabi ni Hades. Kung dati, baka naisip ko. Pero ngayon, well, to put it bluntly, wala na talaga akong pakialam sa maliit na lupain ng Kosh clan. Isipin mo na lang, kung bubuksan mo ang harang, ang sinaunang demonyong hayop ay papasok at sisirain ang Dragon's Vein. Kapag nangyari iyon, ang fortuna ng Eurasia ay mawawala at ang bansa ay mapahamak. Sa palagay mo ba ay hindi ko papansinin ang malaking mokatas na piraso ng karne na Eurasia? At sa halip ay lunukin ko ang isang maliit na lugar tulad ng Mount Kosh. Sumagot si Wilder. Sino ba talaga ang nakakaalam sa iniisip mo? Kahit na iyon ang iyong hangarin. Mayroong hindi mabilang na mga lahi sa mundong ito. Sino ang magsasabi na ang iba ay hindi magkakaroon ng iba't ibang mga pag-iisip? Sa madaling sabi, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kapalaran ng Kosh clan. Hinding-hindi ko ibababa ang hadlang. Kaya maaari mo ring talikuran ang ideyang iyon. Theodore, balik na tayo. Nang matapos ang pag-uusap, naghanda na si Wilder at ang kanyang kasama na umalis. Baka sa mukha ni Hades ang pagkabigo. Ang hadlang ay ginawa sa tuktok ng kapangyarihan ng Wilder, na ginawa itong hindi magagapi. Kahit 10 ordinaryong Eternal Class Warrior ay malabong makalusot dito. Higit pa rito, ang pagtitipon ng 10 sa kanila ay isang napakahirap na gawain. Sa sarili, sa madaling salita, kung tumanggi si Wilder na buksan ang pinto ng harang, hindi ito makakalusot ni Hades kahit na ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Kaya naman, nagpasya si Hades na sumuko. Noon lang, biglang nakita ng lahat ang pagdilim ng langit, na sinundan ng dagandong ng kulog at ang pagsisimula ng isang marahas na bagyo.
Isang makapidyo hiningang puwersa ang bumagsak mula sa langit, na ikinasakal ni Hades. Ang mapang-ipong puwersa ay mas malakas pa sa ginawa ni Wilder sa kanya. Isa pang makapangyarihang figure ang lumitaw. Ang isa na ang lakas ay nalampasan ng Wilder. Sino sa lupa ang walang kamatayang ito? Lahat ay tumangala sa tunay na takot at kaba. Isang sinag ng banal na liwanag ang nagpapaliwanag sa lupa ng dalisay at nagniningning na ningning nito. Isang figure ang lumitaw mula sa banal na liwanag. Iyon ay sa isang taong nagmumuni-muni. Bagaman ang figure ay kalahating nakaupo sa lupa. Ito ay tumataas sa lahat, na nakakubli sa tanawin ng kanilang paligid. Napaiyak na si Theus, na umiiyak dahil sa surge of emotions. Diyos Hari, ang ganap na pinuno ng mga Diyos at idolo ng ating pananampalataya. Siyempre, hindi iyon ang aktwal na pagdating ng Hari ng Diyos ngunit isang projection lamang ng kamalayan ng Hari ng Diyos. Gayunpaman, sapat na iyon para mapaiyak si Theus. Nagpatira pa si Theus ng may lubos na paggalang at binati. Bilang isang mapagpakumbabang miyembro ng mga Diyos. Ako, si Theus, ay malugod na tinatanggap ang iyong iginagalang na pagdating. Diyos na Hari, hindi pinansin ni Thorian si Theus. Pagkatapos ng lahat, ang mga immortal ay hindi kailangang alalahanin ang kanilang sarili sa mga pagbati ng isang insekto lamang. Sa sandaling iyon, kapwa na manghasi na Wilder at Hades sa nakita nilang harapan. Walang nakakaalam kung saang panahon nagmula ang Hari ng Diyos dahil umiral na siya sa oras na lumitaw sila. Kung tungkol sa kanyang antas ng kapangyarihan. Walang sino man ang may ideya dahil hindi pa niya ipinakita ang kanyang kamay kahit noong labanan ng mga mortal at mga Diyos. Mula noon, tuluyan nang nawala ang Haring Diyos ng walang bakas. Bakit ngayon lang siya sumusulpot dito? Wilder, high and mighty just a moment ago. Walang choice kundi ibaba ang mapagmataas na ulo noon. Ginaya yan ng iyong kamahalan ang Kosh clan sa iyong presensya. Napatingin si Thorian kay Wilder nang walang pakialam. Balita ko kilala ka bilang Primus of Eternal Class. Bumilis ang tibok ng puso ni Wilder. Tapos na ako para sa. Malapit na akong pahirapan ng Diyos Hari. Walang alinlangang nahihigitin ng lakas ng Hari ng Diyos ang sarili ko. Siya ang nararapat na Primus ng Eternal Class. Given na ninakaw ko. 14/16. Ang titulo niya. Kakaiba kung hindi siya magagalit. Mabilis na tumugon si Wilder ng isang ngiti. Your Excellency, nagbibiro ka. Iyon ay isang label lamang na pinilit sa akin ng mga nasa labas ng mundo na hindi nakakaunawa sa katotohanan. Alam ng lahat ang tungkol sa iyong hindi pangkaraniwang karunungan at lakas ng militar. Ikaw ay walang alinlangan na Primus ng Eternal Class. Gayunpaman, sumagot si Thorian. Sa katunayan, sa tuktok ng iyong kapangyarihan. Karapat-dapat ka sa pangalang Primus ng Eternal Class. Gayunpaman, ngayon ay tila ang iyong kapangyarihan ay lubhang nabawasan sa halos kay Hades. Sino ang nagdulot ng matinding suntok sa iyo? Isang alon ng emosyon ang napukaw sa puso ni Wilder. Hindi niya akalain na ang mga dati niyang sugat ay napansin ni Thorian nang hindi namalaya ni Hades ang isang bagay kanina. Sabi ni Wilder, wala namang seryoso. Minor injury lang. Ilang araw na pahinga at babalik na ako sa aking mga paa. Haha, bahagyang tumawa si Thorian. Nasugatan ang iyong puwersa sa buhay. Sa lakas mo ngayon. Imposibleng gumaling ka. Sa palagay ko ang antas ng iyong kapangyarihan sa buhay na ito ay malamang natitigil lamang sa Eternal Class. Si Wilder ay napabuga na naman ng malamig na pawis. Isang bagay ang mapagtanto na siya ay nasaktan. Ngunit ang makita ito ng malinaw ay ibang bagay na ganap. Tulad ng inaasahan sa Diyos Hari. Sa pagkakataong iyon, biglang may na-realize si Wilder. Dahilan para mamatla ang mukha niya sa takot. Sa totoo lang, may kakayahan din siyang makakita sa mga tao. Gayunpaman, nalalapat lamang ito sa mga taong mas mababa sa kanya. Kung ang kabilang partido ay nasa pinakamababang antas ng Eternal Class, hindi niya makikita ang mga ito. Iyon ang paghihigpit na ipinataw ng Heaven's Rule. Ang Diyos ba ay hari ng mas mataas na uri kaysa sa akin? Kaya pala malinaw ang nakikita niya sa akin. Ang klase na mas mataas sa Eternal Class ay ang Demi-Emperor Class.
Naging Demi-Emperor ba talaga siya? Pinagmasdan ng mabuti ni Wilder si Thorien. Kamahalan, maaari ba, na ikaw ay umakyat sa katayuan ng isang Demi-Emperor? Tumango si Thorien. Eksakto. Thud. Si Wilder, na nasuspine lang sa himpapawid, ay agad na lumuhad kay Thorien. Parehong Theodore at Callan, kasama sina Theus at Tiger King, ay nakahandusay na sa lupa. Nanginginig na hindi mapigilan at walang lakas ng loob na kumilos. Maging si Hades ay lumuhad sa loob ng spatial passage. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit na pumipigil sa kanya na makapasok sa kaharian ng tao. Matagal na siyang nagpakita at lumuhad. Isang Demi-Emperor. The Asterisk Man Eat. Mayroon kaming isang buhay na Demi-Emperor. Sa buong universo, hindi ginagarantiyahan na ang isang Demi-Emperor ay isisilang tuwing 10,000 taon. Maraming Eternal Class powerhouses ang dumaan sa buong buhay nila nang hindi man lang nasusulyapan ang isang Demi-Emperor. Lalo pa ang pagkamit ng ganoong status. Ang isang Demi-Emperor sa isang Eternal Class warrior ay kung ano ang isang walang kamatayan sa mga ordinaryong tao. Bagamat ang Eternal Class at Demi-Emperor Class ay iisang klase lang ang pagitan. Ang kanilang kapangyarihan ay nagkakaiba ng malaking margin. Ayon sa mga alituntunin ng universo, kapag ang isa ay naging Demi-Emperor, hindi na sila maaaring tawaging hari. Ngunit bilang isang emperador. Bilang resulta, hindi sinasadya ng lahat na binago ang paraan ng pagtawag nila kay Thorien sa God Emperor. Bulalas ni Hades. Congratulations to your majesty sa pag-advance sa Demi-Emperor class. Ito ay talagang isang pagpapala para sa lahat ng nilalang sa bawat kaharian. Dagdag pa ni Wilder. Gustong batiin ng Secret Realm of Mount Kosh ang iyong kamahalan. Naway mabuhay ang iyong kamahalan hanggat ang langit at lupa, na magkabalikat sa araw at buwan. Lubos na nasiyahan si Thorien sa kanilang papuri. Ang kanyang kalooban ay nakalulugod na napataas. Itinaas niya ang dulo ng kanyang daliri. At dahan-dahan, isang patak ng kristal na malinaw na likido. Hindi mas malaki kaysa sa isang langaw. Ang lumitaw, sa ilalim ng kontrol ng kalooban ni Thorien. Dahan-dahang lumutang ang malakristal na likido patungo kay Wilder. Sa sandaling iyon, si Wilder ay nanatiling tahimik. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Nang maramdaman ang pag-akyat ng espiritual na enerhiya na papalapit sa kanya. Hindi niya maiwasang tumangala, nang mapansin ni Wilder ang patak ng transparent na likido. Tuwang-tuwa si Wilder kaya nawalan siya ng masabi. Celestial Elixir. Ito ang Celestial Elixir. Oh, kamahalan. Anong ginagawa nito? Sabi ni Thorien. Ibinibigay ko sa iyo itong patak ng Celestial Elixir. Ano? Nagulat si Wilder na muntik na siyang mapatalon. Punong-puno ng luha sa excitement ang mga mata. Walang mas nakakaunawa sa halaga ng Celestial Elixir kaysa sa mga nasa Eternal Class. Ang Celestial Elixir ay hindi produkto ng kalikasan. Tanging ang mga nasa klase ng Demi-Emperor o mas mataas ang may kakayahang i-condense ito. Kahit noon pa, isang Demi-Emperor ang kailangang magbayad ng mabigat na halaga para magawa ito. Kaya naman, ang Celestial Elixir ay napakabihirang. Mula nang umiral ang universo, ang dami ng nabuong Celestial Elixir ay mabibilang sa mga daliri ng isang tao. At ang kabuuan ay mas mababa sa 100 patak. Ang Celestial Elixir ay pinagtatalunan ng mga mandirigma ng Eternal Class. Kahit na ang halaga nito ay ang kanilang buhay. Ito ay walang ibang dahilan kundi ang katotohanan na ang Celestial Elixir ay kumakatawan sa isang buhay sa Eternal Class. Hanggat ang isang Eternal Class Warrior ay malubha lamang na nasugatan ngunit hindi patay at may natitira pang hininga. Ang pagkonsumo lamang ng isang patak ng Celestial Elixir ay maaaring agad na maibalik ang tao sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Sa makatuwid, natural lamang na ang lahat ay nagnanais ng gayong mahimalang kayamanan. Kaya naman, si Wilder ay hindi maiiwasang tuwang-tuwa. Paulit-ulit siyang yumuko kay Thorien, na nagsasabing, ano ba ang nagawa ko para maging karapat-dapat ako rito? Sa totoo lang, hindi ko ito deserve. Maraming salamat sa iyong bukas palad na tulong. Kamahalan, ako ay walang hanggang pasasalamat.
Ang mga mata ni Hades ay naging mapula-pula dahil sa inggit, hinanakit, at puot. Bakit si Wilder lang ang nakakatanggap ng reward? Bakit wala akong makuha? Gayunpaman, hinding-hindi siya maglalakas loob na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan anuman ang mangyari. Sinabi ni Thorien, ang patak na ito ng Celestial Elixir ay hindi libre. May kailangan kang gawin para sa akin. Matagal nang naghinala si Wilder na hindi maaaring maging ganoon kabait si Thorien. Mabilis siyang sumagot, "Feel free to command me. Your Majesty." Gagawin. 15/16. Ko kahit anong mangyari. Ibaba ang harang at akitin ang lahat ng sinaunang demonyong hayop dito upang maglunsad ng pag-atake sa Dragon Vein ng Eurasia. Utos ni Thorien. Oo naman. I will do as instructed right away. Kaagad na sang-ayon ni Wilder. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ginawa niyang lansagin ang harang. Parehong natigilan sina Theodore at Callan. Mabilis silang nakiusap. Pakiusap muli ito. Wilder, kung aalisin mo ang harang, maaari itong magdulot ng malaking sakuna sa Kosh clan. Magwala ka. Walang pag-aalinlangan. Pinalipad ni Wilder ang dalawang lalaki. Para sa kanya, ang mga tao ng Kosh clan ay pawns lang niya. Dati, dumanas siya ng matinding pinsala. Kaya kailangan niya ng lakas ng pananampalataya ng Kosh clan para gumaling ang sarili at makatulong na mabawi ang kanyang lakas. Habang hawak ang Celestial Elixir, gagaling ang kanyang mga sugat, at babalik ang kanyang lakas. Natural, hindi na niya kailangan ang faith energy ng Kosh clan. Kahit na ang Kosh clan ay lipulin, hindi siya titigilan. Sa kanyang antas, walang anumang bagay sa mundo ang katumbas ng kanyang pag-aalala maliban sa mga Demi-Emperor class warriors. Hindi nagtagal, nawala ang Secret Realm of Mount Cosach's barrier. Sa sandaling nawala ang hadlang, isang malakas na palakpakan ng kidlat at kulog ang biglang nahati sa hangin, na naghati sa kalapit na bundok sa kalahati. Maging ang Diyos sa langit ay nagalit, na humantong sa banal na kaparusahan. Gayunpaman, walang pakialam si Wilder sa lahat ng iyon. Para sa kanya, ang Diyos Emperador ang kanyang limitasyon. Maingat na nakipagsapalaran si Wilder. May isang tanong na nais kong itanong sa iyo. Kamahalan, sana hindi ka mag-isip na sagutin ito. Tumango si Thorien. Ano ito? Nagsimula si Wilder. Kung isasaalang-alang ang iyong mga kakayahan. Kamahalan, dapat madali para sa iyo na patayin si Pietro at agawin ang Dragon Vein. Bakit kailangan mong hiramin ang lakas ng mga sinaunang demonyong hayop? Hindi ako maaaring makialam sa mundong ito. Sagot ni Thorien. Oh, naguguluhan. Nagtanong si Wilder. Bakit? Sana ay hindi ka mag-isip na linawin iyon. Kamahalan, dahil ang isang casual na paglipat mula sa akin ay maaaring masira ang mundong ito. Pagpaliwanag ni Thorien. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ang mundong ito ay puno ng hindi mabilang na buhay na nilalang. Kung mamamatay silang lahat sa kamay ko, natatakot ako na mag-aanyaya ito sa galit ng emperador. Bukod dito, ang mundong ito ay puno ng hindi mabilang na mga kayamanan. Hindi ba't nakakaawa na sirain ang lahat ng ganoon lang? Isa pa, kailangan kong mahuli ng buhay si Dexter. Hindi ko kayang mamatay siya. Kapag umatake ang sinaunang halimaw, tiyak na susundan niya sila rito. Sa oras na iyon, gusto ko kayong dalawa na hulihin siyang buhay. Nang marinig iyon, parehong natakot sina Wilder at Hades. Isang casual na galaw lang mula sa kanya ay posibleng maging sanhi ng pagguho ng mundong ito. Gaano siya kalakas para magawa iyon? Malamang nasa level siya ng lumikha. Ha! Nang mawala na ang kanilang pagkabigla, binawa sila ng pagtataka. Paano nagawang maakit ng isang menor de edad na figure tulad ni Dexter ang atensyon ng kanyang kamahalan? Bagamat mayroon siyang makatarungang bahagi ng mga regalo, mahirap paniwalaan na kakailanganin niya ang gayong atensyon mula sa God Emperor. Maingat na binibigkas ni Wilder ang tanong sa loob niya. Napabuntong hininga. Inamin ni Thorien. Ilang araw na ang nakalipas. Noong hinuhulaan ko ang mga prinsipyo ng kosmiko, hindi ko inaasahan na natuklasan ko na si Dexter ay hindi kasing simple ng kanyang nakikita.
May something fishy sa background niya. Considering the fact na hindi ko makita ang past, present, or future niya. Bukod dito, siya ang nagtataglay ng mga labi ni Gaia. At iyon mismo ang kailangan ko. Malakas ang pakiramdam ko na siya ay isang taong kailangan kung gusto kong makamit ang totoong Emperor class.